Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2241 Paano ito gagawin? 2241. Hehe, hehe. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Si Ye Longyuan sa gilid ay mukhang kainahinala, anong tinatawa-tawa mo? Kawili-wili. Bulong ni Yefan, ang 2 taong ito, sa loob ng maraming taon, ay nagtatago sa mundo, at tila sila ay gagawa ng isang malaking hakbang at gagawa ng blockbuster. Tapos na. Hindi alam ni Yefan kung sino ang kanilang pinupuntirya, ngunit malaki ang posibilidad na gusto nilang ibagsak ang dinastiyang Dasheng at muling baguhin ang dinastiya. Malamang na hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, sa katunayan, natapos na nila ang karamihan sa mga sekreto. Ngunit nangangahulugan din ito na ang taong gusto nilang ibagsak ay nagbago mula sa Su Huexen sa kanilang sarili. Noong una akong pumasok sa banal na kaharian, hindi ko kinaya. Kung nasa kamay ko pa ang kutsilyo, hindi na ako mapapahiya ngayon, napabuntong hininga si Ye Longyuan. Walang gaanong kung sa mundong ito, kung matalo ka, matatalo ka, mahinang sabi ni Yefan. May gustong sabihin si Ye Longyuan, ngunit sa huli, umiling siya, tama ka, kahit ilang dekada na akong nakalusot sa banal na katawan, bakit hindi sila bumubuti? Lumingon siya at tumingin kay Yefan, ngunit, sa palagay ko ang bilis ng kanilang kasipagan ay hindi may kukumpara sa iyo, sa nakalipas na ilang dekada, sa tingin ko ay marami ka nang naranasan. Marahan na tumawa si Yefan, ilang dekada. Kalahating taon lang akong napunta sa mundong ito. Ano? Natigilan si Ye Longyuan, ang sagot na ito ay masyadong nakakagulat. Sa madaling sabi ni Yefan tungkol sa sarili niyang sitwasyon sa mundong ito. Siyempre, hindi binanggit ni Yefan ang ilang mga lihim na may kaugnayan sa royal family ng Great Expedition at Temple of the Wilderness. Siya at si Ye Longyuan ay hindi pa umabot sa punto na maaari nilang pag-usapan ang lahat. Sabi mo, naparito ka sa mundong ito at naging batang marquis ng Zhenbeihu's mansion. Hindi ba nila nakita ang pagkakaiba? Kakaiba ang pakiramdam ni Ye Longyuan habang nakikinig siya sa mga banal na kasulatan. Oo, iniisip ko pa kung sino ako ang totoong ako. Nanaginip si Yefan mula sa Zhenbeihu's mansion, o talagang hindi ko maipaliwanag at pinalitan ko siya. Ngayong nakikita-kita, halos sigurado ako na ang aking karanasan sa mundo ay dapat na totoo, sabi ni Yefan. Si Ye Longyuan ay talagang nawala sa pag-iisip, pwede ba? Tatanungin sana siya ni Yefan kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit bigla rin siyang nabalisa. Ikaw Wuya, naisip mo rin ba iyon? Itinaas ni Ye Longyuan ang kanyang ulo at ngumiti ng pilit, kung ang nangyari sa iyo ay nangyari rin sa aking ama. Nakaramdam si Yefan ng lamig sa buong katawan niya. Ang lahat ng uri ng mga nakatagong misteryo ay sapat na upang maramdaman niya ang takot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kung si Yefan ay hindi si Yefan, kung gayon si Ye Wuya, bakit kailangang si Ye Wuya? Ngunit kung si Ye Wuya ay hindi si Ye Wuya. Kung gayon sino siya? Ang punto ay, paano gumagana ang lahat? Ang mag-ama ay nakatayo sa tahimik na kagubatan, tahimik ng mahabang panahon. Ha! Sabi ni Ye Longyuan, kahit papaano, ngayon ay mayroon akong magaspang na hula, ako. Mauna. Lumingon si Yefan at nagtanong, saan ka pupunta? Sino ang nakakaalam? Ang isang hakbang ay isang hakbang. Kung gusto kong lutasin ang lahat ng mga misteryo, kailangan ko pang patuloy na pagbutihin ang aking paglilinang. Sabi ni Ye Longyuan na may maliwanag na mata. Nagtataka si Yefan, hindi ka ba maghihiganti kay Wu Ye Longyu at Night King? Ayaw mong bawiin ang Minghong Saber. Ginawa ng Minghong Saber ang layunin ng aking espada, ngunit iginapos din ako nito. Sa pagbabalik tanaw, gusto kong pasalamatan ni Tu si Ye Guangxing sa pagtulong sa akin na putulin ang relasyon kay Minghong Dao. Mula ngayon, aalis na ako sa Minghong Dao at hahanapin ang sarili kong walang pusong espada. Sa kanilang dalawa naman, hinahabol lang nila ang gusto nila, at wala akong sama ng loob sa akin. Kung hindi ako ang kumuha ng Minghong Sword, hindi nila ako makikita. Higit pa rito, sa aking kasalukuyang lakas, hindi makatotohanan ang pakikitungo sa kanila. Higit pa. Kasama ka, hindi ko pa turn para kumilos. Sabi ni Ye Longyuan. Si Yefan ay nakapikit, sa katunayan, ang dalawang lalaking ito ay naglagay ng kanilang mga kamay kay Su Qingzhou, at hindi niya ito binitawan. Ang Ye Longyuan na ito ay talagang kawili-wili. Napakalinaw ng kanyang layunin, ibig sabihin, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang biological father. Ye Wuya. Bawat isa ay may kanya-kanyang mithiin. Si Yefan ay hindi gaanong interesado kay Ye Wuya, ngunit hinahangaan din niya si Ye Longyuan. Pagtitiyaga, para sa bagay na ito, maaari mong baliwalain ang lahat. Bago ka umalis, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa siyam na pagbabago ng dragon sa mundong ito, dapat itong makatulong sa iyo ng malaki, kung maabot mo ang 5 kuko na gintong dragon, kung gayon ang hari ng gabi ay hindi rin kita makokontrol, sabi ni Yefan. Oo. Naalala ni Longyuan ang labanan kagabi, at tumango, nakikinig sa kwento ni Yefan, tahimik na isinulat ito.
Kung wala kang lugar na mapupuntahan, maaari kang pumunta sa Divine Sword Sect sa Paraiso, ay ang babaeng naririto mo ay dapat ayusin na magsanay ka sa isang kuweba, sabi ni Ye Fan. Salamat, pag-iisipan ko. Bago umalis, nag-alinlangan si Ye Longyuan, pagkatapos ay tumalikod at nagtanong, ang mag-asawang Zhenbei Hao. Paano mo kayo pakikitunguhan? Natigilan si Ye Fan. Sandali, at hindi napigil ang matawa, mga normal na magulang lang. Talaga. Nagkaroon ng kislap ng ginhawa sa mga mata ni Ye Longyuan, okay. Okay. Agad siyang tumalon at umalis si Yu Feng. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila. Sa totoo lang, hindi na niya hinanakit si Ye Longyuan o anupaman, at naramdaman pa niya na medyo nakakaawa ang taong ito. Ang buhay ay halos masira ni Ye Wuya, at ang kanyang buhay ay hindi malinaw. Para kay Ye Longyuan, kahit na gusto niya huli na para bumalik. Wala na siyang lakas ng loob, kaharap ang dati niyang kataypan at mga anak, pakiramdam niya ay hindi niya karapat-dapat magkaroon ng mga. Ang kanyang motibasyon sa pamumuhay ay alamin ang katotohanan sa likod nito, na tila naging tanging bagay na pinapahalagahan niya. Itong lalaking ito, actually hindi ko man lang natanong kung dumating ba ang nanay ko sa mundong ito, hehe. Ngumisi si Ye Fan, nakaramdam ng kaunting lungkot para kay Ye Wuyo, ngunit sa parehong oras ay hindi siya nakaramdam ng kakaiba. Kahit na walang Minghong Sword, walang pakiramdam, na layunin ng espada ay hindi magiging pakiramdam. Iniwan ang mga sari-saring kaisipang ito, tumayo si Ye Fan at nagsimulang magmadaling bumalik sa imperial na lungsod. Ngayong ayos na si Feng Qinglan, at alam na ng utak sa likod ng insidente, maaari na rin siyang nasa imperial na lungsod, naghihintay para sa pagsusuri ng imperial ng banal na emperador, at lutisin ito ng magkasama. Kasabay nito, sa Xuanyuan City, ang pamilya Feng, ang pangunahing bulwagan ng mga seremonya sa loob. Ancestor Watchen at Ancestor Chujing, aalis na ba kayong dalawa? Bakit hindi kayo manatili ng ilang araw at hayaang ipakita ng ating nakababatang henerasyon ang kanilang pagiging anak? Magalang na tanong ni Ji Changgang. Hindi na kailangan, sa pagkakataong ito bumalik ako, para lang sa Changsengling. Dahil ligtas at maayos ang Changsengling, hindi na natin kailangang manatili pa. Medyo malungkot pa rin si Ji Watchen, halatang wala siyang magagawa tungkol sa Sword God, kaya napaisip siya. Huwag kang ganito. Watchen, huwag kang ganito. Ang Sorcerer King ay handang magpakumbaba. Ang isang tao ay may kapangyarihan ng 3 kuweba. Kung ito ay napakadaling pakitunguhan, hindi ito tatawaging Sword God. Nakangiting sabi ni Feng Chujing. Emperor level sword intent. Oo naman, karapat-dapat ito sa reputasyon nito. Lahat ng ito ay dahil sa mahabang kaalaman. Umiling si Ji Watchen. Sinulyapan ni Feng Chujing ang mga guho malapit sa bahay ng Feng, sa kasamaang palad. Ang lugar kung saan ako lumaki ay hindi nakikita sa loob ng daan-daang taon, at ito ay nawasak ng husto. Mga bata, tandaan na ayusin at itayo ito ay dapat na eksaktong kapareho ng dati. Bawat damo, bawat puno, bawat brick at tile sa Xuanyuan City ang ugat ng aming Shenlang clan, pakitandaan. Oo, ninuno. Sumang-ayon ang isang grupo ng matatanda. Nakangiting tumanggo si Feng Chujing, tumingin kay Feng Qinglan, at sumenyas, bata. Pumunta ka rito. Kabanata 2242 Nakakabaliw. 2242. Saglit na natigilan si Feng Qinglan, pagkatapos ay lumakad pasulong sa tamang paraan, at nakita kang nagdarasal. Ikaw ay bata pa, mayroon kang dugo ng 5 kuko na gintong dragon, at ang ninuno na ito ay hindi kasing husay mo. Ngumiti si Feng Chujing, inabot at hinaplos ang buhok ni Feng Qinglan. Bagamat parang magkasing edad lang ang dalawa, sila ay ganap na mata at tono ng isang matanda sa isang junior. Masyadong sikat ang ninuno, maswerte lang si Qinglan, sabi ni Feng Qinglan. Ang swerte ay kadalasang napakahalaga sa paglalakbay ng paglilinang. Ang ninuno na ito ay ilang beses na rin at muntik nang masira ang pagkakataong maabot ang 5 kuko na gintong dragon, ngunit nabigo itong sakupin. Dito ka mas magaling sa akin, at hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili. Sabi ni Feng Chujing, kumuha ng bote ng medicinal pill at iniabot kay Feng Qinglan. Ang bote ng Jade BT Anlopil na ito ay galing sa kamay ng Pale Saint. Kinuha ito ni aking ninuno sa yugto ng pag-iimpluwensya sa Sacred Heart. Tara na. Ngayon ang iyong Heavenly Emperor Cultivation Base ay ang oras upang agarang kailanganin ang ganitong uri ng tableta ng gamot, sabi ni Feng Chujing, na itinapat ang bote ng gamot sa mga kamay ni Feng Qinglan. Si Rao ang kalmadong ugali ni Feng Qinglan, na medyo naaantig din sa sandaling ito, at nagpapasalamat na sinabi, salamat, ninuno ni Chujing. Si Yao Xingji, Ji Changgang at iba pang matatanda sa gilid ay nagpakita ng pagtataka. Ano? Qinglan, nakalusot ka sa Heavenly Emperor. Bakit hindi natin alam?
Ang isang grupo ng mga matatanda ay parehong nagulat at natuwa, ang kanilang paningin ay natural na hindi maihahambing sa dalawang dakilang ninuno ng banal na lupain, at si Feng Qinglan ay gumagamit ng Hidden Dragon Secret Art upang magtago, kaya siya ay itinago sa dilim. Well, tumango si Feng Qinglan at sinabi, sa totoo lang, dumating ito noong nakaraang taon, ngunit sa palagay ko ay hindi na kailangang gumawa ng pahayag. Bilang karagdagan sa usapin ng Zhuang Yi, pakiramdam ko na ang pagsisiwalat ng kultibasyon ng isang tao ay madaling pumukaw ng hinala, kaya hindi ko sinabi kahit kanino. Ang emperador ng Five-Clawed Golden Dragon Bloodline, si Qinglan, sa kanyang mga kapantay, walang makakapantay sa iyo. Emosyon na sabi ni Ji Changgang. Si Feng Qinglan ay napakalmado, at natawa sa kanyang sarili, siguro nasa library ako, mananatili akong walang ginagawa, magsasanay, at pagkatapos ay masisira. Isang grupo ng matatanda ang tumawa ng mapait. Ang isang pambihirang tagumpay ay maaaring makamit sa pagsasanay, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na makamit ang kalahati ng kanilang mga taas. Watchen, ang batang ito. Maaaring malimpasan ka sa hinaharap, napatingin si Feng Chujing kay Ji Watchen sa tabi niya at sinabi. Hindi sumang-ayon si Ji Watchen, hindi naman totoo iyon, hindi naman ako mas masama sa kanya sa edad niya. Para sa mga tunay na henyo sa prehistoric world, ang banal na kaharian ay ang simula ng paglilinang. Huwag kang maging kampante, hindi ko ito magagarantiya. Little guy, aabutan kita sa loob ng ilang taon, ang pinakamahirap na masira ay ang bloodline, hindi siya nagkukulang, sabi ni Feng Chujing. Nagkibit-balikat si Ji Watchen, ngunit sa pagtingin sa mga mata ni Feng Qinglan, mayroon ding pag-asa. Okay, ibang tao, huwag kang magselo sa gamot na pil na ipinadala ng ninuno na ito. Kung gusto mong sisihin, hindi ka ang apelyido Feng. Clock. Paulit-ulit na sinabi ng isang grupo ng matatanda na hindi sila ng ahas, at hindi sila kwalipikadong makipagkumpetensya para sa tabletang ito ng gamot. Sinabi ni Ji Watchen kay Yao Xingji, bata, maaaring kailangan naming umalis ni Sister Jing sa Heavenly Paradise at pumunta sa sinaunang dagat upang maghanap ng mga pagkakataon. Maaaring hindi na tayo magkita muli sa hinaharap. Ngayon ang prehistoric na kagubatan ay hindi mapayapa, malabo natin itong maramdaman, at sa lalong madaling panahon sa hinaharap, maaaring magkaroon ng malaking hakbang. Dragon Blood Soul Summoning Array, dapat maging handa ka anumang oras. Ngunit huwag ilagay ang lahat ng iyong taya sa mga ninuno ng iba't ibang lugar. Ang Shenlong clan ay hindi dapat magtatagal magpakailanman. Talagang, ngunit kung ilan sa inyo ang mabubuhay ay nakasalalay sa inyong sariling kapalaran. Si Yao Xingji at ang iba pa ay mukhang kahanga-hanga, at natural nilang napansin na may isang itim na kamay na may pinaplano sa likod ng mga eksena. Sundin ang mga turo ng mga ninuno. Nang lumuhad ang isang grupo ng mga angkan, nagkatinginan sina Ji Watchen at Feng Chujing, at ang dalawa ay nawala sa bulwagan sa isang iglap. Ang lahat ay tila maayos, at ang mga tao ng pamilya Feng ay abala sa paglilinis at muling pagtatayo. Gustong hanapin ng Council of Elders si Zhuang Yi at tanungin siya, ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang nawala si Zhuang Yi. Bagaman nagpadala sila ng mga tao upang tumingin sa paligid, alam ng lahat na sila ay tumakas sa takot sa krimen, o sila ay kinuha ng isang hakbang sa unahan at hinaranggan ang mga pahiwatig. Bumalik si Feng Qinglan sa kanyang tirahan, tumingin sa pulang satin na nakasabit sa pinto, at pinunit ang lahat ng ito. Nang makapasok ang babae sa bahay, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag. Lan, kamusta? Si Xiao Waisu iyon sa kabilang dulo ng telepono. Umupo si Feng Qinglan sa isang upuan at sinabi, ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa naisip ko. Kaagad, ipinaliwanag ni Feng Qinglan ang ilan sa mga pangyayari kagabi. Sword God. Bakit siya may kikialam sa bagay na ito? Saglit na naguluhan si Xiao Waisu, kung gusto niyang pagnakawan si Tian Xingling, magagawa niya ito sa kanyang sarili. Kung hindi para kay Tian Xingling, bakit ililigtas ang mga tao? Sino ang kilala ko? Si Zhuang Yi ay wala na, at ang mga pahiwatig ay nasira, kaya't maaari lamang nating subukan ang ating makakaya upang mag-ingat. Hinaplos ni Feng Qinglan ang kanyang buhok na medyo masakit ang ulo, nasaan ang tagiliran mo? Ano ang nangyayari? Sinasabi ko sa iyo. Ang batang iyon ay talagang nawala sa imperial na lungsod. Mula sa Hao Residence, nabalitaan na siya ang may pananagutan sa pag-aaral ng Race Eta. Nanatili ako sa labas ng 2 araw, ngunit hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Gayun din. Mayroong ilang mga balita mula sa Bimengcheng, at hindi ko alam kung ito ay totoo o hindi. Nakalusot daw ang batang ito sa Five-Clawed Golden Dragon. Sinasabing tinulungan niya si Ji Soxan, na may sakit, na gamitin ang dugo ng 5 kuko na gintong dragon sa panahon ng paggamot. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala, gaano katagal ang lumipas, gaano man katalino ang batang ito, hindi pa niya narinig ang gayong pagtaas ng bilis. Tanong ni Xiao Waisu. Hinawakan ni Feng Qinglan ang kamay ng telepono, hinigpitan ito, pagkatapos ay niluwagan ito, at nag-iisip, suso. Sabi mo, posible ba? Bago matapos magsalita si Feng Qinglan, nagmamadaling tumanggi si Xiao Waisu, imposible. Imposible.
Kaya, napakabaliw. Siya ay 18 taong gulang pa lamang. Kahit na ang bloodline ay nakasalalay sa talento at pagkakataon, kailangan pa rin itong ipaliwanag. Pero sword intent, cultivation base. Paano ito posible? Hindi kaya sa sinapupunan siya ng kanyang ina. Hindi ito maaaring maging napakabilis, ito ay hindi pa nagagawa. Sige. Huwag kang matuwa, pag-iisipan ko. Mag-iimpake na ako, at oras na para bumalik ako sa akademya, sabi ni Feng Qinglan. Nanghihinayang sinabi ni Xiao Waiso, bagaman ang kasal na ito ay alam nang tapos na. Hindi, ngunit kapag iniisip ko ang mabubuting kapatid na babae na hindi pa rin nakakapag-asawa, nalulungkot ako. Tumahimik ka na lang. Ayaw ng makarinig pa ni Feng Qinglan, kaya ibinaba niya ang telepono. Sa gabi, sa ibabaw ng malawak na dagat. Ang manipis na ulap ng dagat, tulad ng isang belo, ay tumakip sa magandang gabi. Isang lalaking nakasuot ng puting buwan na eleganteng damit, na may itim na sutla na berda sa cuffs at kwelyo, at isang jade flute sa kanyang baywang, lumakad laban sa hangin. Siya ay matangkad at tuwid tulad ng isang puno ng pino, ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin, at sa wakas ay dumaong sa isang malaking pulang bangka. Ang bangkang ito ay may 5 palapag, parang isla sa dagat. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang ilalim ng bangka ay talagang mayroong isang malaking halimaw na hugis balyena, at ang packboat ay gumalaw ng mabagal. Welcome to His Royal Highness the Night King, 2 magagandang maid na nakatali ang buhok sa bonds at puting damit ay humakbang para sumaludo. Ang kanilang mga mukha ay parang crown jade at ang kanilang mga kutis ay puti. Ang Mar-Angel na si Ye Guangxing ay tahimik na ikanaway ang kanyang kamay, na sinenyasan ng 2 katulong na umatras. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, na may dampi ng init sa kanyang mga mata, at naglakad papunta sa boathouse kung saan nakasabit ang asol na gasa sa kanyang harapan. Kabanata 2243 Hindi mo kailangang maging napakagulo. 2243 May mga luha sa dagat, ang maliwanag na perlas at ang buwan, at ang mainit na araw sa asol na parang ay gumagawa ng usok. Sa marangyang boathouse ng Qingximanwo, isang malambot na bumagsak na may puting balahibo ang nasa itaas. Isang lalaki sa Qingyi ang may hawak nitong koleksyon ng mga tula, binibigkas ito sa malinaw na boses. Ang kanyang boses ay parang orkestra ng sutla at kawayan, malambing at matikas. Ang mukha ng lalaking ito, ang mga tampok ng mukha ay kasing pinong mga ukit na porselana, ang mga kilay ay iginuhit sa mga templo, ang tulay ng ilong ay mataas, at ang mga labi ay parang patak. Ang balat na parang suet jade ay maputi at halos transparent, at makikita mo pa ang bahagyang at maislan na mga daluyan ng dugo sa kanyang mga braso. Kahit na siya ay mukhang mas maislan kaysa sa isang babae, ang kanyang matibay na katawan, sa ilalim ng isang asher na silk robe, ay may didisguise na kagandahan ng lakas. Ang bukas na kwelyo ng dibdib, mahina mong makikita ang malalakas na kalamnan at mga linya ng anino. Maaaring gunitain ang pakiramdam na ito. Ngunit nawala na ito sa oras na iyon. Ang lalaki. Qingyi ay bumantong hininga, na may haplos ng emosyon sa kanyang mukha, inabot at marahang hinaplos ang kanyang mahabang pilak na buhok. Ang kanyang pilak na buhok, parang pilak na talon, malasutla at makinis. At ang kanyang mga kamay ay balingkinitan din na may 5 daliri, maislan at malambing, hindi gaya ng kamay ng lalaki. Longyu, gusto mo ba ang mga tula ng batang iyon? Naglakad si Ye Guangxing sa harapan ng malambot na pagbagsak, at tumingin sa lalaki sa Qingyi nang may pagkahumaling. Isinara ni Wu Yelongyu ang koleksyon ng tula, na may mapang akit ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Huwag ka nang magsabi ng anuman, itong Ye Fan ay karapat-dapat sa titulong God of Poetry. Oo, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ilarawan kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko naintindihan hanggang sa sinabi niya, sa paglingon at pagngiti, ang 6 na palasyo ay walang kulay, hindi ko maintindihan. Kung paano ilarawan ang iyong kagandahan. Ngumiti si Ye Guangxing. Hey! Hindi napigilan ni Wu Yelongyu na matawa, ibinaling ang kanyang mukha sa gilid, bahagyang kinagat ang kanyang mga labi, at medyo nahihiya ang kanyang mga mata. Ang estilo ng sandaling ito ay tila ginawa ang hindi mabilang na mga bituin na ito na nalampasan. Sa mga mata ni Ye Guangxing, ang maulap na gabi at ang liwanag ng buwan sa oras na ito ang tanging kulay sa mundo. Sinabi iyan ng kamahalan Ye Wang, maaaring malungkot ang mga prinsesa sa iyong harem. Ang pagkatalo sa isang walang katulad na kagandahan ay ganoon din, paano ka matatalo sa akin bilang isang demonyong fox? Kinulat ni Wu Yehaoyu ang kanyang pilak na buhok gamit ang kanyang mga daliri at mahinang sinabi. Ang mga babaeng iyon, ang haring ito ay mukhang madumi sa unang tingin, hindi sila karapat-dapat na ikumpara sa iyo, matigas na sabi ni Ye Guangxing. Kinuha ni Wu Yelongyu ang walang magawang ngiti ng kabilang partido sa kanyang mukha, tumayo, at lumakad papunta sa isang piano table na may hubad na mga paa ng nyebe. Ang simpleng kamay ay pamitik, at ang ilang magagandang tono ay lumutang, na parang umaalingaw sa tunog ng simoy ng dagat. Inalis din ni Ye Guangxing ang jade flute sa kanyang baywang, at ang chin at flute ay naghalo, tumugtog ng isang piraso ng musika. Sa
Sa pagtatapos ng kanta, pareho silang natahimik. Tanging ang huni ng alon, na sinasabayan ng mahabang paghinga ng dalawa. Ang katahimikan sa oras na ito ay mas mabuti kaysa sa tunog. Iyan ang isinulat ni Ye Fan, iyon ang eksena, bulong ni Wu Ye Haoyo. Bahagyang sumimangot si Ye Guangxing, ayaw ng haring ito, narinig ko ang pangalan ng ibang tao mula sa iyong bibig. Hinaplos ni Wu Yelongyo ang kanyang buhok, inilagay ang kanyang pilak na buhok sa likod ng kanyang tainga, tumingin sa likod at walang magawang ngumiti, ikaw ang nagseselos na prinsipe, pagkatapos ng maraming taon, bakit ganito pa rin? Hindi lamang ang haring ito ay hindi magbabago, ngunit siya ay magiging mas at higit na inggit. Yumuko si Ye Guangxing, lumapit sa tenga ni Wu Yelongyo, at sinabi habang bumuga ng mainit na hangin. Binigyan siya ni Wu Yelongyo ng isang galit na tingin, okay. Magpatuloy muna tayo sa negosyo, biglang yayain akong magkita, tiyak hindi lang para kumanta ng kanta. Umayo si Ye Guangxing, iniligpit ang jade flute, at sinabi, nawawala si Zhuang Yi, ang kutsilyo ng dugo. Nawala. Oh. Sumimangot si Wu Ye Haoyo, dahan-daang tumayo, humakbang ng ilang hakbang sa carpet, at sinabing, anong ninuno ang itinatago ng pamilya Shenlang? Hindi yun ang kaso. Minaliit namin na si Feng Qinglan, ang Dragon Blood Queen. Siya ay talagang may kakayahan. Nag-iingat siya at sadyang gustong akitin kami sa pain, kaya kinuha rin niya ang dalawang eksperto sa banal na kaharian mula sa pinagpalang lupain upang tumulong. Ngunit, ang mas ikinagulat ko ay ang dugong kutsilyo ay kinuha ng Diyos ng espada. Tila may ibang paraan ang ginamit upang maibalik ang dugong kutsilyo sa kanyang katinoan at nakatakas sa kontrol ng hari, nakangiting sabi ni Ye Guangxing. Diyos ng espada. May bakas ng matinding interes. Sa nakatitig na mga mata ni Wu Yelongyo, talagang mailap siya. Nasa Sodom ako ilang araw na ang nakakaraan, pinatay ang aking hukbong demonyo sa dagat at umuwi. Namatay din ang isang itim na kaliskis. Ngayon ay darating na ito sa pamilyang Shenlang, na masama para sa amin. Pero hindi ko maintindihan, kahit gusto niyang tumulong sa pamilya Shenlang, bakit hindi niya pinatay ang kutsilyong may dugo? Hindi ko maintindihan, siguro related sa background ng blood knife dati. Sa kasamaang palad, ngayon ang kutsilyo ng dugo ay nawala, at mahirap para sa amin na malaman ang impormasyon tungkol sa Diyos ng espada mula sa kanyang bibig. Ngunit, ito ang paglitaw ng espada ng Diyos ay nagpasigurado sa haring ito sa kanyang tunay na pinagmulan. Madilim na kumislap ang mga mata ni Ye Guangxing. Ibig mong sabihin, may naalala rin si Wu Yelongyo, at hindi niya maiwasang magtanong, hindi kaya sa pagkakataong ito, tama na ang oras. Oo, ang prehistoric poetry god na hinahangaan mo ay nawala na sa imperial na lungsod. Lumitaw ang Sword God sa Xuanyuan City. Makipag-ugnayan muli, ang impormasyong nakuha mula kay Dang Chanfudi, ang Sword God ay orihinal na miyembro ng Shenlang clan, sa pagkakataong ito ay namagitan siya sa usapin ng Changxingling, hindi mo ba naiintindihan? Ye Guangxing ngumiti siya ng masama. Ang maulap na gabi at ang napakagandang mga mata ng buwan ay Dam-Aloy, ang Diyos ng espada ay lumitaw sa kontinente ng Sedoma matapos mawala sa loob ng 2 buwan bago. Ang lahat ng ito ay talagang isang pagkakataon na hindi maipaliwanag. Ngunit posible ba talaga ito? Kung si Ye Fan iyon, natatakot ako na siya ang unang henyo sa nakaraan, at hindi ito pagmamalabas, di ba? Ano, maliban kung siya ay Xuanyuan na buhay, kung hindi. Ang haring ito ay tiyak na pabayaan ang emperador na ito na bumagsak. Upang tunay na masakop ang prehistoric at makamit ang karera ng emperador, dapat ikaw iyon, Haoyu. Ito ang pangako ng hari sa iyo. Ang Ye Stargazing ay nagninangas. Pinuno ng liwanag ng buwan ng maulap na gabi ang kanyang mga mata ng lamang, iniunat ang kanyang kamay, at marahang hinaplos ang mukha ng gabi na tumitingin sa bituin. Nang makita ko si Ming Hong Dao, alam ko. Walang makakapigil sa iyo na maging numero 1 warlock sa prehistoric na ilang. Huwag mag-alala, sa pagkakataong ito ang Heavenly Star Order ng Xuanyuan City ay hindi makakatakas. Akala nila ay ligtas na ito ngayon. Ngayon, ito na ang pinakamagandang oras para sa atin. Huminga ng malalim si Ye Guangxing at humakbang pasulong, ang dulo ng kanilang ilong ay makakadikit anumang oras. Ano ang gusto mong gawin? Kahit na gusto mong puwersahang salakayin ang Xuanyuan City, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Napangiti si Wu Yelongyo ng nakakaakit, huwag kang masyadong magulo. Huwag kalimutan, ang talento ng ating Qingqiu clan na. Kasabay nito, tinawag ni Wu Yelongyo ang asul na gasa. Fanner, narito. Ano ang utos mo kay Master? Ang babaeng may kalahating takip ang mukha, ngunit hindi maitago ang kanyang maganda at balingkinitan, ay lumitaw sa ilalim ng mga hakbang na parang multo. Tumulong bilang guro, at ibalik ang Heavenly Star Order ng Xuanyuan City. Sundin ang utos. Kumislap ang Purple Phantom at nawala sa bangka. Si Ye Guangxing ay nag-isip at natahimik saglit, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos, isang kamay ay dahan-daang nag-unat sa baywang ni Wu Yelongyo. Chapter 2244 na bakit siya bumalik. 2244. Mahusay na ekspedisyon sa imperial na lungsod, Zhenbeiho Mansion.
Madaling araw, kinusot ni Ye Wanqing ang kanyang inaantok na mga mata, pumasok sa restaurant, at pupunta na sana sa paaralan upang kumain. Kung titingnang mabuti, nakita niyang nakaupo na si Ye Fan, nilalamon ang kanyang pagkain at kumakain ng masarap. Shinger, gising ka na ba? Halika, kumain ka na, magiliw na bati ni Ye Fan. Kuya, nakabalik ka na ba? Saan ka tumatakbo nitong nakaraang 2 araw? Umupo si Ye Wanqing sa tabi ng kanyang kapatid, medyo may hinanakit, tumakbo ka kaagad palabas ng bahay pagkabalik mo, bakit hindi ka makapagpahinga sa bahay ng ilang araw? Kung alam ng nanay ko ngayon, kung mag-aalala akong magkasakit muli, magagalit ang tatay ko. Hindi usap-usapan ang eksaktong dahilan ng kalagayan ni Ji Seoksan, kaya hindi alam ng dalaga ang nasa loob na kwento. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, ayos lang, hindi na ba ako babalik? Sa bahay lang ako sa susunod na mga araw. Sa pamamagitan ng The Way, I'll go to Tianwen Academy with you later, I'm going to your library, looking for some information. Medyo na-curious si Ye Wanqing, kuya, pupunta ka ba sa aming paaralan? Ang angkan ang nagpapatakbo ng library ng Chosen One, ito. Anong problema, hindi ba? Sabi ni Ye Fangsan, baka si Wan Tuyu ang tumulong sa iyo na magbukas ng pinto sa likod. Walang panuntunan, ngunit tila walang nakagawa nito dati. Pagkatapos ng lahat, ang Xuanyuan Academy at Tianwen Academy ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon. At saka, sa dami ng mga libro, ang Xuanyuan Academy ang dapat ang pinakamalaki, hindi ka ba nito masisiyahan, panganay na kapatid? Naguguluhan si Ye Wanqing. Ngumiti si Ye Fan, maaaring nakadepende talaga ang pagtrato ng iyong hipag sa ilang karunungan ng pinili, titingnan ko ito. Nang marinig niya na may kaugnayan ito sa plano ni Su Qingzhou, hindi na nang-ahas si Ye Wanqing na magsabi pa. Agad na naalala ng dalaga ang isa pang bagay at nagtanong, kuya, may mga chismis kamakailan na ang iyong bloodline ay bumagsak sa 5 kuko na gintong dragon. Tiyak na chismis ito, tama ba? Hindi ka ba nakarating sa Fire Dragon Realm kanina lang? Sinabi ni Ye Fanzin na ang napakabilis na kumalat ang balita, at tinatamad siyang itago ito, tumanggo siya at sinabing, oo, nakalusot ako bago ko alam. Ibinuka ni Ye Wanqing ang kanyang bibig, nagulat at natuwa, pagkatapos ay sabihin mo yan. Totoo na natalo mo si Ying Mo. Okay lang, sabi ni Ye Fangsan. Hindi man lang siya lumaban, nawalan lang siya ng malay. Ye Wanqing. Nagliwanag ang mga mata, kuya. Ikaw, paano ka negel inang? Masyadong nakakatakot ito. Magkagulo, marami pang bagay na magugulat sa iyo sa hinaharap, bilasan mo at kumain, kinurot ni Ye Fan ang pisngi ng kanyang kapatid. Kinuha ni Ye Wanqing ang kanyang mobile phone at nagsimulang mag-type ng mabilis, hindi, kailangan kong tulungan si kuya, ipahayag mo at ipaalam sa kanila na hindi ito isang chismis. Kuya, ang bilis ng cultivation mo ay nakakatakot, baka matanggal mo ang mga headline sa mga araw na ito. Kamakailan lamang, ito ay naging alamat ng Sword God at Sword God, kaya ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay maaaring makakuha ng mga headline sa Sword God. Ikaw fan. Hindi alam kung tatawa o iiyak, ibig sabihin gusto niyang agawin ang mga headline sa kanyang sarili. Ano ang tawag dito? Sa sandaling ito. Pumasok si Shui Bo at nakangiting sinabi, Little Marquis, narito si Auhan sa labas at gustong makita si Miss Gu Qing. Sabi mo, hayaan mo silang magkita. Natigilan si Ye Fan. Bakit mo ako tinatanong tungkol sa isang bagay? Gu Qing. Hindi ba naghahanap ng maid ang prinsesa sa kwarto? Madiing ngumiti si Shui Bo. Anong klaseng maid sa kwarto, hindi ko nakilala. Si Ye Fan ay natapos na uminom ng isang baso ng juice at bumangon. Sabi, pumunta lang ako kay Xiaoshu, sasabihin ko kay Gu Qing. Shinger, hintayin mo ako pagkatapos mong kumain, sabay tayong pumunta sa Tianwen Academy. Okay, kuya, ibinaba ni Ye Wanqing ang kanyang ulo at nilero ang kanyang telepono, halatang wala sa mood kumain. Walang magawang umiling si Ye Fan, at naglakad papunta sa snow shelter ng Su Light. Tinutulungan ni Gu Qing si Su Qingzhou na magsuklay ng kanyang buhok na parang talo ng asul na sutla, at nang pumasok si Ye Fan, nagmamadali siyang sumaludo. Gu Qing, hinahanap ka ni Auhan sa labas, pumunta ka at tingnan mo, bigyan mo ako ng suklay, sabi ni Ye Fan. Kuya Auhan. Saglit na natigilan si Gu Qing, pagkatapos ay sumimangot at tila naguguluhan, bakit siya bumalik? Kung hindi mo ito nakikita, bitawan mo siya, at kung hindi mo ito makita, hilingin sa isang tao na palayain siya, sabi ni Ye Fan. Lumingon si Su Qingzhou at sinabing, narito ako, magkita tayo, baka may apurahang bagay. Nag-alinlangan si Gu Qing, pagkatapos ay humingi ng paumanhin, kung gayon, lalabas ako, prinsesa, sandali, babalik si Qinger kapag umalis siya. Pagkaalis ni Gu Qing, kinuha ni Ye Fan ang sukli at tinulungan ang kanyang asawa na magsuklay ng kanyang buhok. Asawa, kailan ka bumalik? Nakangiting tanong ni Su Qingzhou sa lalaking nasa salamin. Kaka-rating lang ng umaga, masyado pang maaga, kaya nag-almusal muna ako, ayokong gisingin ka. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinimas ang buhok ng babae. Asawa, huwag mong amuyin, ang aking asawa ay hindi nagugas ng kanyang buhok kahapon.
Mabango kung hindi mo lalaban. Mabango ang maliit kong nyebe. Namula si Su Qingzhou, ang kanyang matingkad na mga mata ay nagpakita ng isang bakas ng emosyon, ang asawa ay napakahusay magsalita. Hindi ito tulad ng Diyos ng espada na yumanig sa mundo. Ipaalam sa mga tagalabas, natatakot akong pagtawanan ng aking asawa. Haha, sa mata ng mga tagalabas, wala akong pakialam kung sino ako. Sana lang sa paningin mo, ako na lang ang magiging asawa mo. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng isang dampi ng kagalakan at lamang, ang aking asawa ay nag-aalala pa rin, kung ang asawa ay magbunyag ng kanyang pagkakakilanlan, magbabago ba ito? Mukhang ang babae ay labis na nag-iisip. Nag-aalala ako tungkol dito, dahil natatakot akong takutin ang aking prinsesa. Sabi ni Ye Fan, ibinaba ang suklay, at kinuha ang isang itali sa buhok sa gilid. Asawa, maaari mo bang itali ang iyong buhok? Tanong ni Su Qingzhou. Hindi. Kung gayon, ano ang gagawin mo sa headband? Subukan mo. Kasabay nito, sa labas ng marquee ng Zhenbei. Si Ao Han, na naglalakad pabalik-balik, ay medyo balisa. Nang makita niya si Gu Qing na naglalakad palabas, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabalisa, at may bakas ng pag-asa. Gu Xinger, nasa labas ka ba? Ngumiti si Ao Han, kumusta ka kamakailan? Nahihiyang ngumiti si Gu Qing, ayos na ang lahat, paano naman si Ao Han? Hindi kaya natapos na niya ang kanyang mga pagsasamantala sa militar? Bumalik ka na ba? Umiling si Ao Han, hindi, bagamat nakagawa na ako ng maraming pagsasamantala sa militar, mas malala pa rin ito. Ang aking guro at ang marquee ang espesyal na nag-aprobo sa akin na bumalik upang lumahok sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador. Oh, tumango si Gu Qing. Tumango siya at nakangiting sinabi, congratulations kay Kuya Ao Han, sa lakas ni Kuya Ao Han, ang imperial na pagsusulit ng Holy Emperor ay dapat na pumailang lang sa langit. Xinger, ikaw ang sumulat ng sulat, natanggap ko, sabi ni Ao Han. Talaga. Nagtanong si Gu Qing na may kaunting pag-aalinlangan, kung gayon, bakit si Ao Han ang nakatatandang kapatid? Lumalapit pa rin sa akin. Naging seryoso ang mukha ni Ao Han, you let me concentrate on making good achievements and don't worry about you anymore, but don't you understand? If I do, and have you by my side in the future, what's the point of my achievements and careers? Alam ko, Xing-er, ayaw mong magambala ako, kaya sinulat mo ang liham na iyon. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na tiyak na hindi mo ako pinipigilan. Ao Han. Pinutol ni Gu Qing ang mga salita ng lalaki, kinagat ang kanyang ibabang labi, at seryosong sinabi, talagang mali ang pagkakaintindi mo. Ang mga salita sa aking liham ay ang aking tunay na salita. Sa simula pa lang, kapatid lang ang pagmamahal ko sa iyo, at ang pera para makatulong sa iyo at kay Shuwanger ay wala na ring kabayaran. Sa tingin ko hindi kita hahadlangan, pero sana lang ay mailagay mo ang iyong isip sa ibang mga babae na mas karapat-dapat sa iyong pagkatiwalaan sa lalong madaling panahon. Ako. Hindi ako tulad ng inaakala mo, napakabuting babae, hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Xinger. Ikaw. Tawagin mo akong Gu Qing. Oh. Miss Gu, bamantong hininga si Gu Qing at kumunat ang noo, Kuya Ao Han. Kung walang espesyal sa hinaharap, huwag kang lumapit sa akin ng pribado. Galing na ako. Ang Hao Mansion, hindi magandang makipagkita ng ganito, pinagchichismisan ng iba. Nang makita si Gu Qing na tumalikod at aalis na, ang mga mata ni Ao Han ay nagpakita ng bakas ng dugo, na in love ka ba kay Ye Fan? Biglang huminto si Gu Qing, nahihiya ang kanyang ekspresyon. Kahit maikli lang ang panganay na prinsesa. Hindi kanya magugustuhan. Wala kang kinabukasan sa kanya. Mas gugustuhin mo pang maging maid kaysa lumipad kasama ko. Mabuhay ang buhay ng isang babae. Si Ao Han man ay hindi gustong magtanong. Tumalikod si Gu Qing at medyo nanlamig ang kanyang mga mata, Kuya Ao Han, iginagalang kita, ngunit mangyaring huwag mo nang sabihin ang mga bagay na iyon muli. Gagaling ang panganay na prinsesa, at handa akong manatili sa mansyon ng Hao. Hayaang marinig ng babae, hindi ko ginagarantiyahan kung ano ang mangyayari. Mangyaring igalang ang iyong sarili. Sa hinaharap, hindi na tayo dapat magkita. Pagkatapos magsalita, direktang tumakbo si Gu Qing pabalik sa tirahan ng Hao. Napaatras si Ao Han ng ilang hakbang sa kawalan ng pag-asa, at nanginginig na lumingon. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay maulap na, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang mga kuko ay nakaimbed sa kanyang mga palad. Kabanata 2245 Pag-espiya sa katalinuhan. 2245. Bumalik si Gu Qing sa silid ni Su Qingzhou, at pagkapasok niya sa pinto, tumangala siya at nakita ang eksenang nasa harapan niya, na nagpawi sa kanyang komplikado at mababang emosyon. Paft! Tinakpan ni Gu Qing ang bibig ng sandalwood gamit ang isang kamay, pinipigilan ang sarili sa pagtawa. Sa oras na ito, si Su Qingzhou ay nakaharap sa salamin, na may walang katulad na mukha, maningning na mga mata tulad ng tubig sa taglagas, na parang nagyelo. Asawa, nasubukan mo na ba? Nagmamadali si Ye Fan, nakaharap sa dalawang malalaking dragon ng pamilya Shenlang.
Ang ninuno ng banal na kaharian ay hindi kinakabahan, ngunit siya ay medyo natarante sa sandaling ito. Sa pagtingin sa salamin, ang ayos ng buhok ng babae ay may ilang uri ng tumababang aristokrata at ang amoy ng pagpatay kay Matt. Kaya naman ang personalidad ni Su Qingzhou ay masunurin na ngayon. Kung ito ay sa nakaraan, kailangan niyang labanan ng mga lalaki ng desperadong. Iyon. Haha. I have to say, napakaganda ng prinsesa ko, kaya niyang kontrolin ang kahit anong hairstyle. Haha. Nauutaw si Ye Fan haha, at ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig kay Gu Qing. Pinigilan ni Gu Qing ang isang ngiti, lumapit upang palitan si Ye Fan, at sinimulang tanggalin ang magulong tali sa buhok, hairpins at iba pa. Tumikim si Ye Fan at sinabing, Xiao Shu, aalis muna ako, hahanap ako ng ilang librong babasahin, baka gabi na ako babalik. Oo, pumikit si Su Qingzhou at hindi makayanin tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Nagmamadaling sinabi ni Gu Qing, Consort Auhan, hinahanap ako ni Kuya Auhan. Wala akong sinabing importante. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, hindi naman importante, bakit mo nabanggit sa akin? Saglit na natigilan si Gu Qing, pagkatapos ay nahihiyang ibinaba ang kanyang ulo, oo. Nalilito ako. Nagpout si Ye Fan, si Auhan man o si Gu Qing, paano siya magkakaroon ng kaunting jiuju para magmalasakit sa mga taong ito? Nang malayo na si Ye Fan, dahan-daang iminulat ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kung hindi ka tatawagan ng babae sa hinaharap, huwag mong sayangin ang oras ng babae. Huminto si Gu Qing, nanginginig ang kanyang katawan, at ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa nanginginig na boses, oo. Alam ng lingkod na ito na mali ako. Baka pagalingin na ako ng concubine, bigo ka ba? Tumingin si Su Qingzhou sa salamin at sinabi sa sarili. Biglang nagtanong si Gu Qing, na mapatla ang mukha sa likod niya. Sa sobrang takot ni Gu Qing ay muntik na niyang mabali ang sukle sa kanyang kamay, mabilis siyang umiling at sinabing, hindi. Umaasa ang lingkod na ito na gagaling ang prinsesa. Ito ang katotohanan ng lingkod na ito. Huwag kang kabahan, matagal na tayong magkasama, naniniwala ako sa iyo. Malumanay na sabi ni Su Qingzhou, at kumuha ng hairpin sa kanyang buhok. Salamat prinsesa sa tiwala mo. Nakahinga ng maluwag si Gu Qing. Sa katunayan, hindi niya talaga maintindihan, madali niyang mapatay ang babaeng walang pag-aalaga na ito, ngunit bakit siya palaging nakakaramdam ng labis na takot. Kung naruroon si Ye Fan at nakita ang eksenang ito, maaaring maliwanagan niya si Gu Qing, ang ganitong bagay. Sanay na. Sa oras na ito, kasama na ni Ye Fan si Ye Wanqing, at sabay-sabay na sumugod ang magkapatid sa Tianwen Academy. Dahil pumunta ako sa Tianwen Academy noong nakaraan, si Ye Fan ay dumiretso sa gwardya, na naglalayong magparehistro at mag-apply para sa pansamantalang pass. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggihan ito. Paumanhin, concubine Ye, ang paaralan ay hindi nabukas sa publiko dahil ito ay papalapit na sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador, nakangiting pagtanggi ng gwardya. Curious na tanong ni Ye Fan, bakit? Prince, ang itatanong mo. Xuanyuan Academy, kung tutuusin, ang pinakamalaking kakumpetensya ng ating Tianwen Academy. Ye concubine, ikaw ang unang henyo ng Xuanyuan Academy. Matagal nang darating ang usapin ng pagkatalo mo kay Yingmo. Kumalat na sa lahat. Sa ganitong kritikal na oras, ang impormasyon ng sinumang mag-aaral ay dapat panatilihing lihim hanggat maaari. Higit pa rito, ang isang henyo na tulad mo ay natural na kailangang maging mas maingat, ang sabi ng gwardya na humihingi ng tawad. Biglang napagtanto ni Ye Fan na nag-aalala siya sa kanyang pag-espiye sa kaaway. Hindi ako sumasali sa Imperial Examination ng Holy Emperor, kaya hindi na kailangan ang iyong mga alalahanin. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Halatang hindi naniniwala ang gwardya, Ye Consort, malaki kang tao, iligtas mo lang kaming mga katulong, huwag mo kaming pahirapan. Nanlumo si Ye Fan saglit, paanong walang maniniwala sa katotohanan? Si Ye Wanqing, na nasa gilid, ay nakikipagtalo rin, ngunit hindi niya magawa. Ye concubine. Bakit ka nandito? Isang pamilyar na magaspang na boses ang narinig mula sa likuran. Lumingon si Ye Fan at nakitang ito na lang ang natitira sa akademya ng apat na bayani ng Tianwen. Si Bailey Jinch, na nakasuot ng armor, ay masayang tumakbo, nandito ka ba para tiktikan ang impormasyon? Hindi ako sasali sa Imperial Examination ng Holy Emperor, kaya ano ang tinitiktik mo? Gusto kong pumunta sa iyong ditian at hilingin sa library na tingnan, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Si Ye Fan ay walang magawa, binago niya mismo ang imperial na pamilya ng Great Expedition, at napakahirap na pumasok sa isang akademya. Kakaibang sinabi ni Bailey Jinch, talagang hindi ka sumasali sa Imperial Examination ng Holy Emperor. Hindi ka ang una sa Xuanyuan Academy. Isang araw na lang. Natalo mo ang batang iyon na si Yingmo. Kailangan mo bang sabihin sa akin ng ilang beses bago mo ako maniwala? Napangiti si Ye Fan. Bakit? Ayoko lang sumali. Halatang naguguluhan si Bailey Jinch, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-dial ng number. Lolo, gusto kong magdala ng kaibigan sa paaralan, iyon ay, Consort Ye. Gusto niyang pumunta sa library.
Sabi niya hindi siya sasali sa Imperial Examination ng Holy Emperor, naniniwala ako sa kanya. Maaari. Salamat lolo. Iniabot ang cellphone sa may pinto. Pagkatapos pakinggan ng may pinto ay nagmamadali itong yumuko. Pagkatapos ibaba ang telepono, nakangiting sinabi ng gwardya, "Ye concubine, pwede ka nang pumasok." Pagpasok sa paaralan, tumawa si Bailey Ginch at sinabing, "Paano, Ye Fan, ibabalik kita sa pagkakataong ito. Salamat sa pagtulong sa akin na mahuli si Yinger." Nagulat si Ye Fan, "Kayo ni Huang Yinger mag-asawa ba kayo?" "Oo. Gaya nga ng sabi mo, magpadala ng bulaklak, humingi ng init, walang hiya, naabutan ko talaga." Haha. Si Bailey Ginch ay mukhang nasisiyahan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, at pagkatapos ay tinanong si Bailey Ginch, "Siya nga pala, sino ang lolo mo?" Bago makasagot si Bailey Ginch, nagulat si Ye Wanqing, "Kapatid, hindi mo ba alam? Ang lolo ni Bailey Ginch Sr. Ge ay ang aming dekano, isa sa 10 hari sa langit, si Bailey TV." Sinabi ni Ye Fan na, "Oh, ngunit hindi niya ito masyadong sineryoso. Natural, hindi mapuko ng hari ng langit ang kanyang interes. Junior Wanqing, pumunta ka sa klase, dadalhin ko si Ye Fan sa library at ipapakita ang pagkakaibigan ng may-ari." Masiglang sabi ni Bailey Ginch. "Hindi, senyor, gusto mong sumali sa Imperial Examination ng Holy Emperor, dapat busy ka, sasamahan ko lang ang kapatid ko," magalang na sabi ni Ye Wanqing. Hindi nakaimik si Ye Fan, bakit hindi na lang siya naghanap ng library, hindi naman siya 3 taong gulang. Akmang hahayaan na niyang gawin ng dalawa ang kani-kanilang mga bagay, bigla niyang naramdaman na may ilang disenteng pamimilit na nagmumula sa harapan. "Nakita ko ang ilang mga lalaki at babae sa kaharian ng suot iyan, kasama ang ilang mga kabataan na humuhubog sa espiritu at lumalapit sa mahabang buhay, na nagpupunta rito." Ang mga mata ng mga kabataang ito na nakatingin kay Ye Fan ay halatang medyo masama. "Lolo." Nakita ni Bailey Ginch na naglalakad sa harapan, ang lalaking mukhang general sa edad na 40, nakasuot ng tansong baluti, ay parang general. Ang lalaki, na nakatingin sa iba pang mga lalaki at babae, ay hindi maiwasang magtaka. "Bakit ka nandito?" At si Uncle Luo, Prince Mo, Lord Yexan. Nang marinig ni Bailey Ginch na tinatawag ang mga pangalan ng mga cultivator na ito, malamang na nahulaan ni Ye Fan na sila ang dapat na mapili. Mga taong pampamilya. Kabanata 2246 na hayaan siyang umalis ng madali. 2246. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay halatang din ng Tianwen Academy, si Bailey TV. Ayon sa ilang naunang nakitang impormasyon, si Bailey TV ay dating general. Ang Feisha City na binabantayan ng pamilya Bailey sa Hilagang Silangan, tulad ng Beiming City, ay isang mabigat na kuta laban sa mga barbaro. Sa simula, ang mga tagumpay ni Bailey TV sa labanan ay namumukod tangi, at ang limelight ay ganap na nanag kay Ye Chaoshuan, ang marquis ng Zhenbei noon. Nang maglaon ay gumugol siya ng maraming oras sa pagpapagaling dahil sa malubhang pinsala, at pagkatapos ay ipinadala siya sa Lei Tianwen Academy upang maging dean. Ngunit bagamat wala na siya sa hukbo, halatang may damdaming militar pa rin si Bailey TV. Hindi lang siya nakasanayan na magsuot ng baluti sa paglabas-masok, kundi pati ang kanyang mga anak at apo. Si Bailey Ginch ay halatang naiimpluwensyahan ng kanyang lolo at nakasuot noon ng body armor. Buti na lang at normal ang suot ng dakilang dinastiyang Qing, lalo na ang mga maharlika, kaya hindi nila akalain na ito ay masyadong kakaiba. Lumapit si Bailey TV kay Ye Fan, at si Ye Wanqing, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling binati siya at medyo kinakabahan. "Ito si Concubine Ye, matagal ko nang narinig na si Concubine Ye ay mahusay sa tula, panitikan at medisina, at matagal ko na siyang gustong makilala." Mataimtim na sabi ni Bailey TV. Mukhang relaxed si Ye Fan at nakangiting tumango. Kung tutusin, siya ang matanda ni Bailey Ginch, kaya kailangan niyang maging magalang. "Thank you for the accommodating dean. Because of some medical problems, I want to go to the library of your university para tingnan." Sa totoo lang, wala nang iba. Tumango si Bailey TV, ang paglalakbay ng medisina ay hindi nakikilala sa pagitan ng mga angkan at mga pinili. Gustong sumama ng Consort Ye, at tinatanggap namin ito. Gayunpaman, habang papalapit na ang imperial na pagsusuri ng Holy Emperor, si Consort Ye din ang pinakamainit na unang henyo ng Xuanyuan Academy, at bigla ang bumisita. "O gawin kaming mag-alala tungkol dito." Walang magawang sinabi ni Ye Fan, "President, maraming beses kong sinabi na hindi ako sasali sa imperial na pagsusuri ng Holy Emperor. Kaya wala kang dapat alalahanin. Concubine Ye, ang sinabi mo. Napakahirap kumbansihin ng mga tao. Nabalitaan ko na itinaas mo ang iyong bloodline sa antas ng isang 5-clawed golden dragon para sa ang unang pagkakataon sa mundo. Hindi ka sasali sa Imperial Examination ng Holy Emperor na may ganoong lakas, kahit na sa tingin mo, Shanlong at Xuanyuan Academy ay hindi sasang-ayon, tama ba?" Sabi nung medyo kaakit-akit na babae na naka-black dress sa likod. "Ano? 5-clawed golden dragon? County Lord, saan mo nakuha ang balitang ito?" Nagtatakang tanong ng isa pang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na damit.
Ang balitang kagagaling lang sa norte, hindi ako sigurado kung totoo o hindi, malamig na sabi ng isa pang lalaking nakaitim. Isang grupo ng mga tao mula sa Heavenly Chosen na pamilya ang tumingin kay Ye Fan na may sobrang komplikadong mga mata, at marami sa kanila ang nakarinig lang ng balita. 5 Clawed Golden Dragon. Ye Fan, gumawa ka talaga ng breakthrough. Sa kasaysayan ng pamilyang Shenlong. Mayroon bang ganoong batang 5 Clawed Golden Dragon? Natigilan si Bailey Jinj. Narinig ito ni Ye Wanqing sa gilid, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang kapatid na may pagmamalaki, at pumikit ng masama. Si Ye Fan ay medyo pagod at nahihiya na sabihin ito. Sa katunayan, siya ay halos isang sentenaryan, ngunit ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagkataranta. At ang kanyang tunay na oras ng paglilinang ay talagang higit pa sa kanyang edad. Dahil sinamantala niya ang pagkakaiba ng oras ng Sword God Ring. Ang problema ay nagbabasa lamang siya ng ilang mga libro, at pinag-uusapan ang mga ito sa paligid niya, na isang ganap na pag-aaksaya ng kanyang oras. Kung wala ka ng ibang gagawin, pupunta muna ako sa library, huwag kang mag-alala, hindi talaga ako sasali sa Imperial Examination ng Holy Emperor, halika na kayong lahat. Ikinuyong ni Ye Fan ang kanyang mga kamao, pinasaya sila, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at sinabing, umalis ka na. Tumigil ka. Isang binata na nakaitim na may maayos na mixing buhok at may espadang mga mata ang malamig na nagsabi, kahit na ikaw ang babae, narito ang lahat ng iyong matatanda at mga kamag-anak ng hari. Sumimangot si Ye Fan. Medyo naiinip na ako, halatang nandito ang mga to para maghanap ng gulo, pero hindi nila nililinaw ng diretsyo, sayang ang oras sa paglibot. Paano kung ganoon? Lumingon si Ye Fan. Ye Fan, anong ugali mo? Ito ang Tianwen Academy. Hindi ito Xuanyuan Academy. Nandito ka para hingin ang ating Heavenly Chosen, how dare you be so rude? Tumitig ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Qingyi. Nang makitang hindi maganda ang kapaligiran, mabilis na inayos ni Bailey Jinj ang mga bagay-bagay at nakangiting sinabi, mga tiyuhin at matatanda, mangyaring tiisin mo ako, hindi ka lang kilala ni Ye Fan. Ye Fan, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang Yexen County. Panginoon, ang anak ni Ye Wang, ang nakatatandang kapatid na babae ng concubine Ye. Si Tiyo Luo Bixuan ay pinsan ng yumaong tiyuhin ng bansa at pinsan ng reyna. Itong si Prinsipe Mo, si Tu Mo, ay pinsan ng Commander-in-Chief na si Tu. Lahat nandito ang mga matatanda para sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador, na dinadala ang mga natatanging inapo ng iba't ibang pamilya upang magtipon dito mula sa iba't ibang kolehiyo. Ang puso ni Ye Fan ay kumislap ng kaunting kailanawan. Hindi nakakagulat na marami pang kabataan na may disenteng paglilinang. Tila, sa papalapit na ang Royal Examination ng Holy Emperor, ang mga pamilya ng mga pinili sa lahat ay nagpaplano na dalhin ang kanilang mga natitirang anak sa Tianwen Academy para sa pagsasanay, at sa wakas ay sprint para sa pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na unang binhi na si Ye Weiyang ay nakakulong sa kanyang singsing, umaasa kina Bailey Jinj at Su Huafan, na medyo manipis pa. Natatakot ako na ang Xuanyuan College at Dasheng Public School ay pareho din. Mag-iimbita sila ng ilang mahuhusay na mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo upang maghanda ng maaga sa laban. Natatakot ako na hindi mo maintindihan mula sa ibang lugar. May pribilehiyo ako, at hindi ko kailangang magpugay kapag nakita ko ang emperador, kaya wala akong ibang gagawin, mauna na ako, sabi ni Ye Fan. Tumigil ka. Ang binata na may maikling buhok at itim na damit ay lumipat sa harap ni Ye Fan. Ye Concubine, dahil hindi ka sumasali sa pagsusulit ng Sage Emperor, maaari ka ring matuto mula sa akin, para mas umunlad tayo bago ang pagsusulit ng Sage Emperor. Nakalimutan kong ipakilala. Ang pangalan ko ay Ye Weiming, dapat hindi ka nakinig. Sabi ko, isa lang akong walang pangalan na taga Darkmoon City. Ngumisi si Ye Weiming sa gilid ng kanyang bibig. Dahil alam mo na ikaw ay isang hindi kilalang tao, karapat-dapat ka bang hayaan akong gawin ito? Si Ye Fan ay masyadong tamad na maging magalang, ang kanyang mukha ay lumubog. Ikaw. Si Ye Weiming ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi nakaimik. Ang isa pang babaeng estudyante na nakasuot ng pula at puting damit ay lumapit na may mapaglarong mukha at nagsabi, munting babae Luo Hangyo, gusto ko ring humingi ng payo kay Consort Ye. Hindi man lang makikipag-away si Consort Ye sa isang babaeng katulad ko. Maglakas loob na kunin ito. Nang makitang umakyat ang mga junior, hindi siya pinigilan ni Bailey TV at ng iba pang nasa likuran niya. May mga pagdududa sila tungkol sa lakas ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, kalahating taon na ang nakalipas, si Ye Fan ay isa lamang, basura. Kahit na ang paglilinang kung minsan ay nakasalalay sa pagkakataon, hindi ito napakabilis. Pangalawa, kung malalaman mo ang mga detalye bago ang pagsusuri ng banal na emperador, ito ay magiging mas madali kaysa sa pagharap dito sa lugar. Kung naglaro ka ng pinakamahusay, ngunit hindi mo ito matatalo. Kung gayon kailangan mong magdisenyo ng ilang mga taktika upang harapin ito. Ang numero 1 henyo ng Xuanyuan Academy, na inihatid sa kanyang pintuang mag-isa, paano niya mapapalampas ang ganoong magandang bagay? Tungkol sa sinabi ni Ye Fan, natural na hindi sila maniniwala dito kung hindi sila sasali sa pagsusuri ng Sage Emperor.
Ang maharlikang pagsusuri ng banal na emperador ay isang mahalagang okasyon para magkaharap ang pinili at ang angkan. Ang taong ito ay mas may kaganapan. Ang prestihiyo ng napiling maharlikang pamilya ay nasira, at higit na kinakailangan para sa banal na emperador na madaig ang angkan sa imperial na pagsusuri upang mapahusay ang prestihiyo nito. Dahil ang maharlikang pamilya ay nagpatawag ng malaking bilang ng mga heavyweight na darating, maaari kang mag-espya sa isa o dalawa. Ang maharlikang pamilya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa imperial na pagsusuri na ito ng banal na emperador, higit pa kaysa dati, kaya ang bawat pamilya ay binibigyang halaga ito. Si Yefan mismo ay hindi naisip na hihilingin niya kay Tuyu at King Chi na isagawa ang pagsusulit na ito ng same time, at ang resulta. Ngunit siya rin ay nagalit. Ngayon ay tahimik na lang ako sa aking puso. Bago ang pagsusuri ng banal na emperador, maaaring walang malalaking problema. Itinuro din niya si Ye Guangxing na masunurin itong dinala sa pintuan. Kahit na nakakainis ang mga lalaking ito, matitiis lang nila ito sandali. Hindi sila direktang pumatay ng tao. Okay, ngunit kulang ako sa oras, paano kung lutisin ito sa lugar? Mahinang sabi ni Yefan. Sina Ye Wanqing at Bailey Jinch sa gilid ay puno ng pagkabalisa. Masyadong kapana-panabik ang pag-iisip na haharapin ni Yefan ang mga elite sa Chosen Ones Academy. Kung matalo siya, mawawala sa kanya ang mukha ng Xuanyuan Academy at ang clan. Kung manalo siya, paano siya madaling pakakawalan ng pinili? Kabanata 2247 Bakit ka nandito? 2247 Bakas sa mga mata niya ang paghanga ni Bailey TV. Okay, may practice ground di kalayuan dito, sabay tayo. Haha, ngayon ang tamang oras, hindi ko pa alam, kailangan kong humingi ng payo sa asawang si Ye, natatawang sabi ni Yexan County Lord. Oo, ina. Sabi ni Ye Weiming, malamig na ngumiti kay Ye Fan. Hindi lamang ang mukha ni Ye Weiming ay puno ng pag-asa, ngunit ilang iba pang mga elite mula sa Chosen Clan ay mayroon ding sariling mga iniisip. Lahat sila ay mga batang talento mula sa iba pang malalaking lungsod, at ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa Ye Weiyang, Bailey Jinch at iba pa. Dahil lamang sa kanyang posisyon sa pamilya, sa kapangyarihan ng kanyang mga ninuno, o sa kanyang kawalan ng pabor kaya hindi siya makakapunta sa imperial na lungsod. Sa mga tuntunin ng lokalidad, natural na hindi ganoon kadali ang maging tanyag sa imperial na lungsod. Para sa mga bata ng Tianwen Academy, na halatang hindi kasing lakas nila, pero sikat sila, natural na hindi sila nasisiyahan. Ngayon, pumunta si Yefan sa pintuan, para lang bigyan sila ng pagkakataong patunayan ang kanilang sarili, syempre hindi na sila makapaghintay. Si Yefan ay isang celebrity sa Imperial City, kaya maraming tao ang natural na nakakakilala sa kanya. Dahil alam na ang mga henyo ng mga pangunahing pamilya ay magkakaroon ng pansamantalang talakayan kay Ye Concubine, ang mga estudyante sa Tianwen Academy ay agad na nagpakalat ng balita. Sa ilang sandali, walang nag-abiso ng anuman, at ang mga tao sa paligid ng training ground ay patuloy na sumugod ng maaga. Nang dumating si Yefan at ang iba pa sa gilid, daan-daang tao na ang naghihintay dito. Kuya, kung hindi ito gumana, huwag mo nang pilitin. Nasa teritoryo ka na ng pinili. Nag-iisa ka, at okay lang na matalo. Hinawakan ni Ye Wanqing ang kamay ng kanyang kapatid, puno ng pag-aalala ang kanyang maliit na mukha. Bagamat gusto ko si Yefan na nasa limelight, talagang nakakatakot ang labanang ito. Inabot ni Yefan at hinawakan ang ulo ng kanyang kapatid, ikaw maliit na babae, ngayon alam mo na kung paano ako tutulungan lumaban. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Bailey TV on the side said, Ye consort, since diskusyon ito, magiging okay ka. Parehong gustong makipag-usap sa iyo ni Ye Weiming at Luo Hangyo, bisita ka, ikaw ang baalang pumili ng iyong kalaban. Lumingon si Yefan at itinuro ang dalawa, hindi mo kailangang pumili, sabay na tayo, at makatipid ng oras. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga pinili ay nagkakagulo. Ito ay talagang hindi nagbibigay ng mukha sa pamilya Ye at sa pamilya Luo, at ang mga tao ng mga pangunahing pamilya ay hindi rin masaya. Yefan, anong ibig mong sabihin? Gusto mo kaming ipahiya? Kung nanalo ka, sasabihin mo rin na mas marami kaming ginagamit para i-bully ang mas kakaunti, at hindi kami mananalo sa pamamagitan ng puwersa, tama. Galit na pinagalitan ni Luo Hangyo. Bahagyang tumawa si Yefan, masyado kayong mag-isip. Kahit na magkasama kayong lahat, hindi kayo mananalo laban sa akin. Haha, natawa sa galit ang Yexan County Lord, nakakabaliw na bata. Wala ka talagang pipiliin. Malamig na sumangot si Tumo, Ziki, pumunta ka rin, at makipag-usap ng maayos kay Ye Concubine. Fan. Ang matalinong mukha na si Tu Ziki ay yumuko ng kanyang mga kamay, oh. Ama. Napakamot si Bailey Jinch ng kanyang ulo, iniisip na hindi siya makakasali sa maputik na tubig na ito, at hindi niya maintindihan ang iniisip ni Yefan. Yefan Concubine. Please. Hindi na ako makapaghintay, gusto kong makita ang kakaibang kakayahan ng Shenlong clan mo. Ngumisi at ngumisi si Ye Weiming. Naglakad si Yefan papunta sa gitna ng training ground at kumaway kay Luo Hangyo at sa iba pa, anong ginagawa mo, sabay na tayo, bilisan mo, nagmamadali ako. Naramdaman ni Ye Weiming na siya ay ganap na hindi pinansin, at nakaramdam ng labis na inis,
at isang madilim na enerhiya ang direktang lumabas sa kanyang katawan, ito ay ang kapangyarihan ng langit. Ang mga pagsasanay ng pinili ay karaniwang naaangkop sa mga malalim na practitioner at warlock, at bawat isa ay may sariling mga trick. Itong Ye Weiming, naiiba kay Ye Weiyang, ay isang malalim na scholar, ngunit ginagamit pa rin niya ang Ye family's Dark Moon Wuxiang. Pag-atake ng anino. Ang buong katawan ni Ye Weiming ay tila balot ng kadiliman, at ang kanyang katawan ay puno ng lakas ng pag-iisip na humahadlang sa kalaban, at ang kanyang bilis at lakas ng katawan ay napabuti din. Nakita ko ang isang itim na anino na humahanggos patungo kay Ye Fan, hila-hila ang buntot ng kapangyarihan ng itim na anino sa kalagitnaan, na parang isang itim na kometa. Bang! Bago pa makita ng lahat kung ano ang nangyayari, bigla nilang nakita ang buong katawan ni Ye Weiming ng shadow power na nawala, at ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas na parang kanyan. Paft! Si Ye Weiming ay pumulupot sa kalahating walang laman ng tiyan, nagsuka ng dugo, at ang kanyang mga mata ay namumungay. Tahimik ang buong lugar, at karamihan sa mga estudyante ay hindi nakikita kung ano ang nangyayari. Maging ang ilang guro sa akademya sa mahabang buhay na kaharian ay hindi tumitingin ng mabuti. Pagkatapos lamang maghintay ni Bailey TV sa nagsasaka ng langit ay napansin niya na ngayon lang ay sinipa ni Ye Fan si Ye Weiming ng tila deft na sipa. Ang mental interference ng kapangyarihan ng langit, ang bilis at lakas ng mga bonus, ay tila walang epekto sa Ye Fan. Kahit na ang bloodline power at cultivation ni Ye Fan ay walang silbi. Ang purong pisikal na kapangyarihan ay ganap na durog. Paano ito posible, tiyak na minamaliit ang kalaban. Namula ang mukha ni Yexon County Lord, at ayaw niyang sabihin na hindi niya matanggap na ang kanyang anak, na labis niyang pinahahalagahan, ay napakadaling natalo. Weiming, anong ginagawa mo? Grabe. Naramdaman ni Ye Weiming na ang kanyang mga panloob na organo ay malapit ng mabasag, magsusuka ng dugo, at tumayo na may bakas ng takot sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya ng ahas na sumulong. Malamig na sumangot si Luo Hangyo, isang duwag na tao, isang walang ingat na tao. Tingnan mo ako. Nakita kong bigla siyang naglabas ng 2 pink ribbons, at umiikot ang buong katawan niya. Pagkatapos na ikabit ng lakas ng hangin, naging 2 napakatigas, mabilis at malakidlat na mahabang letigo. Ang 2 laso na nababalot ng puting liwanag ay direktang sinampal si Ye Fan ng isang malakas na pagsabog. Hindi man lang ito nilingon ni Ye Fan, iniunat niya ang kanyang braso, inindayog ito, at ipinulupot ang 2 laso sa kanyang braso. Hilahin mo. Bulalas ni Luo Hangyo, hindi niya makontrol ang kanyang katawan, kinaladkad siya. Ibinaba ni Ye Fan ang isang braso at ginamit si Luo Hangyo bilang martilyo. Pagkatapos gumawa ng isang bilog sa gitna ng hangin, muli niya itong inindayog. Kahit na hindi ito nakakahiya gaya ng pagsusuka ng dugo ni Ye Weiming, ngunit ang 2 laso ni Luo Hangyo ay direktang isinuko ni Ye Fan. Hinayla ito ni Ye Fan sa kanyang kalooban, at ang laso na gawa sa espesyal na materyal ay napunit sa basahan. Ang aking berdeng silk ribbon. Namumula ang mga mata ni Luo Hangyo, at halos umiyak siya sa hinaing. Bahagyang sumulyap si Ye Fan, tumingin kay Bailey TV at sa iba pa, at sinabi kong hindi ako sasali sa royal exam ng Sage Emperor. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, dahil hindi na kailangan sa akin ang ganoong klase ng pagsusulit. Sa sandaling ito, tahimik ang eksena. Si Tuziki ng pamilya Tu ay pawis na pawis, nakatingin sa kanyang ama sa likuran niya, nag-aalangan. Mabahong bata, tingnan mo ang ginagawa ko. Halika, galit na sabi ni Tumo. Bagamat nakita ng lahat na ang concubine niya na ito ay medyo mapangahas na, at hindi naman talaga siya mapipigilan ng mga estudyanteng ito, ngunit sa oras na ito ay mahirap ng talunin ng isang tigre. Kinagat ni Tuziki ang kanyang mga ngipin, at kakagatan na sana ng bala, ngunit naantala ito ng isang biglaan at mahigpit na boses. Ziki, bumalik ka. Napatingin ang lahat, at may mga nagulat. Tito, bulalas ni Tuziki. Tuyu, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong din ni Tumo. Ang lalaking nakasuot ng kulay abo, nakasuot ng malinaw at may malungkot na mukha ay walang iba kundi si Tuyu, ang Commander-in-Chief ng Shadow Guard. Kabanata 2248 Utos ng Pagnanakaw. 2248. Tumingin si Tuyu sa mga mata ng mag-ama ni Tumo sa oras na ito, at maaari niyang palamigan ang mga tao. Tila nahuhulaan niya na kung siya ay dumating ng medyo huli, maaari niyang patayin ang kanyang mga kamag-anak ng matuwid at dumating upang panatilihing ligtas ang pamilya Tu. Hindi alintana ang nagulat na mga mata ng lahat, si Tuyu ay gumawa ng 3 hakbang at 2 hakbang, mabilis na humakbang pasulong, at yumuko kasama si Ye Fan. Iabot. Excuse me, concubine Ye, ang aking pinsan na si Tumo ay palaging nasa Kuyu City at bihirang pumunta sa Imperial City. Si Ziki ay bata pa, hindi pa niya nakikita ang karamihan sa mundo, at siya ay ignorante. Sinaktan nila si concubine Ye, at si Tumo ay taos-puso para sa kanila. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit sana ay hindi ito isa puso ni concubine Ye. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, halos lahat ng madla ay huminga. OMG! Ano ang nakita nila?
Ang Commander-in-Chief ng marangal na Shadow Guard, makatuwirang sabihin na ang isang taong may mga mata at mata kay Dasheng, ang mga cronies ng Emperador, paano siya magiging napakakumbaba sa isang babae? Ano ang mali kay Master 2? Kahit na si Ye Fan ay isang henyo ng Shenlong clan. Hindi ibig sabihin. Maaaring siya ay anak ni Master 2 at kailangang umasa kay Ye Concubine para pagalingin siya. Si Tumo at ang iba pang miyembro ng pamilya ay puno ng pagtataka. Feeling ko, nakakahiya talaga si Tuyu sa Heavenly Chosen family nila. Tuyu, anong ginagawa mo? Kung ayaw mong pag-usapan ito. Magsasalita pa sana si Tumo nang muli siyang naputol ni Tuyu. Tumahimik ka. Biglang tumalikod si Tuyu, ang kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo, at pinagalitan niya sa mahinang boses, kung sasabihin mo pa, huwag mo akong sisihin sa pagbaliwala sa kapatiran. Mapatla ang mukha ni Tumo, bagamat kakaiba siya, alam din niyang hindi si Tuyu. Yung tipong random na tao dapat may tinatago. Siya at si Tuziki, mag-ama, ay tumingin kay Ye Fan na nakatayo sa bukid na may hindi makapaniwalang mga mata. Ang binatang iyon na may banayad na ulap at hangin ay biglang nagbigay sa kanila ng isang hindi maarok na pakiramdam. Si Bailey TV, Yexon County Lord, Luo Beishuan at iba pa ay puno rin ng mga palaisipan. Master 2, huwag masyadong seryoso, hindi ako mapakali. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Ye Fan saglit, itong si Tuyu, sa harap ng napakaraming tao, ay naglagay ng ganitong poster, hindi ba niya nais na ipadala siya muli sa harapan? Ye Concubine, gusto pa nito na ipaliwanag ito sa lalong madaling panahon. Makakatiyak ka na ang usapin dito ay hindi ikakalat sa internet, sabi ni Tuyu sa mahinang boses. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, napakaisip mo. May gagawin ka ba? Hindi ka ba nagkataon? To be honest, may isang bagay na kailangang iulat kay Consort Ye. Mas mabuting humanap ng tahimik na lugar at mas detalyado. Maingat na tanong ni Tuyu. Alam ni Ye Fan na talagang hindi isang maliit na bagay para kay Tuyu ang personal na paglalakbay. Kaya tumalikod siya at sinabi kay Ye Wanqing, Shinger, kapatid at Master 2 ay may pag-uusapan. Maaari kang pumunta sa klase. Pupunta akong mag-isa sa library mamaya. Okay, kuya, Lord 2, dahan-dahan kang maglakad. Masyadong nabigla si Ye Wanqing na magsalita sa sandaling ito. Si Ye Fan ay higit sa isang antas na mas malakas kaysa sa orihinal na kompetisyon ng Shenlong na nagpatulala sa kanya. Napagpasyahan na niya na ipasa ang magandang balita na ito sa kanyang pangalawang kapatid na si Ye Hang mamaya, na tiyak na magpapasaya rin sa kanyang mga magulang. Lalong natuwa si Bailey Jinch na hindi siya pinadala para makipag-usap, nakakahiya lang. Si Ye Weiming at Luo Hanggayo, na natalo ngayon, ay nakatayo roon na nakayuko at nahihiya, na halatang binubugbog. Masyadong malaki ang disparity. Wala man lang silang emosyon ng galit at ayaw. Bubugbugin sila ng todo hanggang sa mawala na sila sa galit. Tumingin si Bailey TV sa likuran ni na Ye Fan at Tuyu na umalis, at Antong hininga, mukhang. Hindi talaga siya sasali sa imperial na pagsusulit ng Holy Emperor. Nakakatakot ang 5 Golden Dragon bloodline ni Shenlong. Hindi makapaniwala si Luo Beishuan. Kung titingnan ang ugali ni Tuyu, ang lahat ay tila humanga kay Ye Fan, tiyak na may mali. Tumingin ang Yexon County Lord kay Tumo, bumalik ka at tanungin si Tuyu na alamin kung ano ang nangyayari. Ang ating Heavenly Chosen na pamilya ay dapat na nagkakaisa ngayon. Hey! Antong hininga si Tumo, bagaman miyembro si Tuyu ng aming pamilyang 2, paano mo madaling mabibitawan ang ilang bagay tungkol sa Shadow Guard? Sa katunayan, ang Ye Fan na ito ay bata pa at may ganoong lakas, ang pamilyang Shenlong ay dapat na kapag siya ay isang kayamanan. Kung sino man ang maglakas loob na makasama si Ye Fan, natatakot ako na hindi ito kakayanin ng pamilya Shenlong. Dapat ding matakot si Tuyu sa panggigipit ng pamilya Shenlong, kaya napakaingat niya. Ang lahat ay nakinig at nadama na ito ay may katuturan. Bagamat may kalituhan, naiisip lamang nila ito pansamantala. Bagamat pinaghigpitan ni Tuyu ang pagpapakalat ng talakayang ito sa internet, maraming estudyante mula sa Tianwen Academy ang nakasaksi ng lahat sa kanilang sariling mga mata. Hindi napigilan ng papel ang apoy, kaya kumalat pa rin sa labas ang balita na si Ye Concubine ay nagtungo sa langit ng mag-isa upang magtanong at talunin ang pinakamahusay sa pinili. Dahil dito, muling sumikat ang katanyagan at prestihiyo ni Ye Fan sa mga angkan, lalo na sa nakababatang henerasyon. Gayunpaman, si Ye Fan mismo ay walang pakialam dito. Sinundan niya si Tuyu sa isang desyerto na kalsada sa akademya, at nakinig sa pinakabagong balita na natanggap ni Tuyu. Ang aming mga Shadow Guard ay nag-uulat sa mga especially iya na inilagay sa Shenlong clan. Tapos na. Inalis ni Director Feng ang Tianxing token. Medyo natarante si Ye Fan, at sinabing, ano ang gagawin niya? Isa rin ba siyang Night Star? Sa kasalukuyan, pareho sina Feng Qinglan at Ye Guangxing. Ang Palso ay walang kinalaman dito, ngunit. Sumimangot ng malalim si Tuyu, ang pinaka-nakapagtataka ay isa pang bagay. Mr. 2, hinihingal ka na kahit anong sabihin mo, anong problema? Tanong ni Ye Fan. Tila sobrang naguguluhan din si Tuyu, at sinabing, bago kunin ni Feng Qinglan ang Heavenly Star Order,
malinaw na nakita ng aming especially iyan na umalis siya sa Xuanyuan City at nagmamadaling bumalik sa Imperial City. Gayunpaman, wala pang kalahating oras pagkatapos niyang umalis, nagpakita muli sa pamilyang Feng, hindi ito nagdulot ng anumang hinala mula sa Shenlong clan. Nagulat si Ye Fan, ibig mong sabihin. Baka may nagpanggap na Creator Feng. Oo, kahit na ang taong iyon ay eksaktong kapareho ni Feng Qinglan, ngunit ang mga damit ay hindi pareho. At ang direksyong pinasok niya sa lungsod ay ganap na naiiba sa direksyon na iniwan ni Feng Qinglan. Ito ay. Kaya lang abala ang Shenlong clan sa muling pagtatayo at hindi man lang pinansin. Tanging ang aming mga shadow guard lang ang nakabantay sa sitwasyong ito. Walang magawang sinabi ni Tu Yu, nasa Xuanyuan City lang tayo, at hindi tayo nang ahas na makialam ng madali. Kung maaari kang magpanggap bilang Creator Feng, ang iyong lakas ay malamang nawala sa ilalim ng Creator Feng. Kung hindi, hindi ka makapasok at makalabas ng napakatahimik. Huwag matakot na matuklasan. Tapos natuntun mo na ba ang kasalukuyang kinaroroonan ni Creator Feng? Tanong ni Ye Fan. Nang hihinayang sinabi ni Tu Yu, ang kinaroroonan ng taong iyon ay hindi mahuhulaan, hindi man lang nalaman ng aming mga shadow guard, paano nawala ang taong iyon sa Xuanyuan City. Ang iyong kamahalan na Sword God, Star Watching Knight ay tila nagbabanta kay Tianxing, at ito ay nalalapit na. Tiyak, kailangan ba nating gumawa ng anumang aksyon ng maaga? Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay tumingin kay Tu Yu ng may interes, Master Tu, si Ye Guangxing ay mula sa pinili, at ang pamilyang Ye, tulad ng iyong pamilyang Tu, ay isa sa 5 dakilang pamilya. Gusto mo ba talagang tumayo sa tabi ko imbes na ang pinili? Gusto kong marinig ang iyong katotohanan. Kabanata 2249 nabuksan ang isang mata. 2249. Bahagyang bumantong hininga si Tu Yu at matigas na sinabi, iyong kamahalan na Sword God, ang mundong ito ay hindi kailanman kabilang sa isang angkan, ni sa pinili. Maging si Emperor Xuanyuan, na talagang namuno sa dinastiya sa loob lamang ng 1,000 taon, ay aalis din balang araw. Ito ay palaging prehistoric. Sa mga alamat, ang mga sinaunang kabihasnan, mythical beast civilizations, clans at heavenly chosen people ay mga dumadaan lamang. Kahit sino. Ang dinastiya ay, ang mga may kakayahang tao ay nakatira doon, at ito ay ang kasumula pa noong unang panahon. Tulad ng mga pumili, puno sila ng paggalang sa sinaunang kasaysayan ng angkan. Kung ikukumpara kay Ye Guangxing, nagagawin ang lahat para makamit ang kanyang mga layunin, makikipagsabuatan kay Huaximan, mag-udyok ng mga digmaan, at ipagwalang bahala ang buhay ng mga tao. Karoon ng tunay na makakatulong sa Daming Jun para sa kapakanan ng mga taong naluklok sa kapangyarihan. Si Tu Mo ay nagtaksil sa dating emperador at nakatakdang hindi maging isang tapat na ministro. Umaasa lang ako na huwag tumayo sa isang panig dahil sa pedanticism, at ituring bilang isang masamang tao ng mga susunod na henerasyon. Matagal na natahimik si Ye Fan, tahimik na tumingin kay Tu Yu saglit, pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, Master Tu, dati kong sinasabi na ikaw ay isang mabuting tao kapag alam mo ang kasalukuyang mga pangyayari. Ngayon parang, pero makitid ang isip ko. Well, naniniwala ako sa iyo. Mapait na ngumiti si Tu Yu, sa katunayan, sa lakas ng inyong kamahalan na Sword God, natatakot ako na hindi mahalaga kung si Tu ay mapagkakatiwalaan o hindi. Haha, hindi yan ang sinabi ko. Maaaring makuha ng absolute power ang huling tagumpay, ngunit maaaring hindi nito makuha ang puso ng mga tao. Tinapik ni Ye Fan si Tu Yu sa balikat. Kumislap ang mga mata ni Tu Yu, at tumanggaw siya ng may damdamin. Salamat sa tiwala mo sa Sword God. Kung gayon, gusto mo bang kumilos ng maaga kay Ye Guangxing? Seryosong tanong ni Tu Yu. Umiling si Ye Fan, hindi na kailangan, magpanggap ka lang na walang nangyari, nasa kanya na kung may kakayahan siya, hanapin natin itong Heavenly Star Order. Nagulat si Tu Yu at nagtaka, bakit? Sigurado ba ang inyong kamahalan na Diyos ng Espada na ang Heavenly Star Order ay magiging kapaki-pakinabang sa atin? Mahiwagang ngumiti si Ye Fan, natural akong may sarili akong mga ideya. Sa madaling salita, ang Heavenly Star Order, sundin ang mga tagubilin. Hayaan mo na sila, at may ikot lang ni Master Tu ang isang mata at ipikit ang isa pa. Kahit na si Tu Yu ay labis na naguguluhan, dahil sinabi iyon ni Ye Fan, hindi na siya makapagtanong pa, at umalis ng tahimik. Si Ye Fan ay nakatayong mag-isa, iniisip ang tungkol sa impostor ni Feng Qinglan sa kanyang isipan, at palagi siyang nakakaramdam ng nakakatakot na premonition, ngunit hindi niya matukoy ng eksakto. Umiling-iling, hindi niya ito inisip pansamantala, direktang ikinalat ni Ye Fan ang kanyang kamalayan at hinanap ang Tianwen Academy. Matapos mahanap ang silid-aklatan, dir-diretsyong naglakad si Ye Fan. Tulad ng Xuanyuan College, ang aklatan ay palaging isang desyerto na lugar na kakaunti ang mga tao. Hindi na makapaghintay si Ye Fan na tumahimik, kaya nakita niya ang librong gusto niya sa mga bookshelf. Pagdating niya sa isang aisle, may nasa harap niyang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na maikling kamiseta, kulay abong pantalon, na may ilang hibla ng puting buhok sa kanyang mga tainga, at isang pares ng round frame na salamin, na nakakuha ng atensyon ni Ye Fan. Payak ang itsura ng lalaki at napaka-ordinaryo din ng tangkad nito.
Kung siya ay nahulog sa kalye, siya ay dapat na isang napapabayaan na karakter. Ang lalaki ay tila empleyado ng silid-aklatan. Nag-aayos siya ng mga libro. Napakahusay niyang gumalaw at ibinalik ang ilang mga nailagay na libro sa kanilang orihinal na posisyon. Kung ito ay sa nakaraan, tiyak na hindi bibigyan ng espesyal na atensyon ni Yefan ang lalaking ito. Gayunpaman, ang espiritual na kapangyarihan ni Yefan ay tumaas ngayon, at kakaunti ang mga tao o bagay na makakaiwas sa kanyang kamalayan. At nang matagpuan niya ang library ngayon ay parang hindi niya namalayan na may ganoong tao pala dito. Hindi sinasadyang ginamit ni Yefan ang kanyang divine sense para mag-espiya muli, at nagulat siya nang makitang. Hindi pa rin ito nararamdaman ng taong nasa harapan niya. Paano ito posible, sa ganoong kalapit na distansya, ang taong ito ay maaari pa ring maging invisible sa harap niya? Ang taong ito ay maaaring may ilang espesyal na pamamaraan, o ang lakas ay hindi maliit na bagay. Estudyante. Natagpuan ng lalaking may salamin si Yefan na nakatitig sa kanya, lumingon ang kanyang ulo at nakangiting nagtanong, hindi mo ba mahanap ang libro? Kumislap ang mga mata ni Yefan, at nakangiting tumango, oo, ito ang unang beses na pumunta ako rito, maaari mo ba akong tulungang maghanap ng ilang libro kung paano mapupuksa ang enerhiya mula sa katawan? Oh, energy transfer. Sumama ka sa akin, sumenyas ang lalaking nakasalamin. Pagkatapos ng round trip, mabilis na tinulungan ng lalaki si Yefan na maghanap ng ilang libro para sa mga warlock na may kaugnayan sa paglipat ng enerhiya. Basahin mo muna itong mga libro. Kung kailangan mo pa, mahahanap mo ako sa management room. Itinuro ng lalaki ang isang opisina sa hindi kalayuan. Salamat, anong pangalan mo? Tanong ni Yefan. Tawagin mo na lang akong Suwang, bahagyang ngumiti ang lalaki. Suwang. Ikaw ba ay mula sa pamilyang Su ng maharlikang pamilya? Kakaiba ang pangalan, ngunit medyo nagulat si Yefan. May nagbabantay pa ba sa royal family sa desyerto na library na ito? Magbilang na lang tayo ng isa. Kabalinto na ang sabi ni Suwang, tumalikod at umalis. Natarante si Yefan saglit at hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nababasa lang muna niya ang libro. Hanggang sa gabi, nang matapos ang paaralan, tumawag si Ye Wanqing at napagtanto ni Yefan na gabi na. Pagkatapos niyang makahanap ng ilan pang libro, dinala niya ito sa pintuan. Nang makita ito, lumabas si Suwang upang tulungan siyang magparehistro. Pakipakita ang iyong student card, ngumiti si Suwang. Hindi ako estudyante dito. Pagdating ng kapatid ko, gamitin mo ang card niya para hiramin, sabi ni Yefan. Oh, tumango si Suwang, pagkatapos ay hindi nagsalita, at tahimik na naghintay. Hindi maiwasan ni Yefan na magtaka, gaano ka nakatagal sa lugar na ito? Saglit na nag-isip si Suwang, mga 30 o 40 taon. Hindi ko maalala. Natigilan si Yefan, hindi ba mas mahaba ito kaysa sa pananatili ni Feng Qinglan sa library? Palagi kang mag-isa dito. Hindi, may ilang mga din na mas pinahahalagahan ang pagbabasa, at magpapadala pa ng ilang tao, ngunit palagi akong nandito. Casual na sabi ni Suwang. Gusto mo ba ng mga aklatan? Tanong ni Yefan. Hindi ko gusto, ngunit hindi ko rin ito gusto. Ngumiti si Suwang, saan ka pa pupunta? Tumango si Yefan, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay sinabi, napakagaling mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga mata ni Suwang ay nanlamig saglit, at pagkatapos ay tumawa siya, okay lang. Akala ni Yefan ay kawili-wili ito, ngunit hindi ito itinanggi ng taong ito, tila. Ang mga pinili ay talagang nagtatago ng mga dragon at nakayukong tigre. Pagkaraang tumahimik saglit, nang makitang hindi dumating si Ye Wanqing, casual na nagtanong si Sunayan, may nakita ka ba sa pagbabasa ng libro? Umiling si Yefan, gusto kong magpadala ng sobrang lamig at solidong enerhiya mula sa marupok na katawan ng tao. Ang mga acupoint at meridian ay tinanggal. Ako. Pakiramdam na ang mga paraan ng paglipat ng enerhiya at pag-aalis ay hindi makakamit. Kumurap si Suwang at nagtanong, bakit kailangang ilipat ang enerhiya? Dahil iyon ay maglilimite sa pagbawi ng mga meridian. Meridian. Hindi ba ang mga meridian ang mga channel para sa paglilipat ng enerhiya? Kung ang isa ay hindi gumagana, bakit hindi na lang baguhin ang isa pa? Sabi ni Suwang. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at ngumiti, nang sasabihin niya kung paano nagagawa ni Su Qingzhou, isang hindi sanay na babae, ang isang mahirap na bagay. Pero biglaan. Ano ang naisip ni Yefan? Oo. Bakit ipilit na alisin muna ang butil, at iwasan ang impluensya ng butil? Ibinalik muna ang ibang bahagi, at pagkatapos ay umasa sa sariling lakas ni Su Qingzhou para alisin ang butil at kontrolin pa ito bilang bahagi ng kanyang sarili. Kung sa halip na alisin, ngunit puro pagkontrol, mukhang mas madali iyon. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, Suwang, salamat sa pagpapaalala sa akin, bigla akong napatingin. Just say it casually, by the way, bakit wala pa ang ate mo? Nagtataka na tanong ni Suwang. Nagtaka si Yefan kung bakit hindi pa rin dumarating ang babaeng ito, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Sinong mag-aakala na pagkaraan ng ilang sandali, walang sumasagot sa telepono? Naglaro ng ilang beses sa isang hilera, ngunit wala pa ring paggalaw.
Biglang, isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa puso ni Ye Fan, at mabilis niyang dinial ang numero ni Tu Yu. Kabanata 2250. 2250 naglakad palabas ng library at nakakonekta ang telepono. Kamahalan na Sword God, ano ang iyong mga order? Tanong ni Tu Yu. Master Tu, hindi maabot ang kapatid ko, tingnan mo kung mahahanap mo ito, sabi ni Ye Fan. Miss Ye Wanqing. Natigilan si Tu Yu, I see, I'll check it out. Pagkababa ng telepono, inilabas ni Ye Fan ang kanyang kamalayan at hinanap ang paligid ng akademya, ngunit wala siyang nakita. Ang pagkabalisa sa kanyang puso ay lalong bumigat, si Ye Fan ay naghintay ng ilang sandali, at si Tu Yu ay tumawag. Your Excellency Sword God, ang Shadow Guard ng Tianwen Academy ay hindi alam ang kinaroroonan ni Miss Ye Wanqing, tila ang taong ito ay biglang nawala. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, sinasabi mo ba sa akin na may kumidnap sa kapatid ko mula sa Tianwen Academy sa sikat ng araw? Nahihiyang sinabi ni Tu Yu, ang taong naririto. Dapat ay napakalakas, hindi namin inaasahan na, may gagawa ng isang bagay sa iyong kapatid. Baka may pagbabago sa Huaxaman, at plano mong mag-strike muna. Huminga ng malalim si Ye Fan at nag-isip tungkol dito, siya ay nasa Tianwen Academy, kung sino man ang makakaalis kay Ye Wanqing sa ganoon kalapit na distansya ay talagang hindi isang bagay na maaaring pigilan ng Shadow Guard. Patuloy kang mag-iimbestiga, ako mismo ang mag-iisip ng solusyon, sabi ni Ye Fan. Oo. Sa sandaling may balita, sasabihin ko kaagad sa kamahalan na Sword God. Hahanapin sana ni Ye Fan si Jiang Qi at tatanungin kung may anumang sitwasyon sa Huaxaman, ngunit biglang tumakbo ang isang estudyante patungo sa kanya. Si Consort Ye ba? Ang kinakabahang tanong ng hindi pamilyar na estudyante. Nagulat si Ye Fan at tumango, anything with me. Oh, may humiling sa akin na ibigay ang liham na ito. Nag-abot ng sulat ang estudyante kay Ye Fan. Inalis ito ni Ye Fan at nakitang may nakasulat na lugar at oras ng appointment, at ang pangalan pala ay Yun Songhe. Nasaan ang taong nagpadala sa iyo ng sulat? Tanong kaagad ni Ye Fan. Umiling ang estudyante, kung wala na, naiwan ko ang pera at sulat, at nawala ito sa isang kisap mata. Napabuntong hininga si Ye Fan, at alam niya na ang pangit na lalaki ng Tao Tai Clan ay hindi madaling mamamatay. Hindi ko lang inaasahan na sa halip na salakayin si Su Qingzhou, banayad niyang tiniis at inatake si Ye Wanqing. Malinaw, dapat ay maraming natutunan si Yun Songhe tungkol sa kanya ng palihim. Dahil alam niyang mahirap kidnapin si Su Qingzhou, pinili niya si Ye Wanqing, na walang magpoprotekta sa kanya ngunit maaaring makaakit ng atensyon ni Ye Fan. Sumakit din ang ulo ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay nasa Hao Mansion, at madali siyang protektahan, ngunit hindi makapagpadala si Ye Wanqing ng isang grupo ng mga tao upang sundan siya. Napakahirap pigilan ang pagkidnap ng isang master na tulad ni Yun Songhe. Gayunpaman, dahil may appointment ang taong ito, nangangahulugan ito na hindi dapat nasa panganib si Ye Wanqing pansamantala. Kaagad na nagpadala ng mensahe si Ye Fan kay Tu Yu at hiniling sa Shadow Guard na hanapin ang imperial na lungsod at ilang nakapaligid na maliliit na bayan. Kung kinidnap si Ye Wanqing, malamang na hindi ito malayo. Kaya lang, hindi masyadong halata ang paghahanap, kung hindi, magiging masama at matapang si Yun Songhe, at may mangyayari. Hindi nag-abala na humiram ng mga libro, bumalik si Ye Fan sa tirahan ng Hao. Nang makitang si Ye Fan lang ang nakabalik, natural na tinanong ni Su Qingzhou si Ye Wanqing. Alam ni Ye Fan na hindi niya ito may tatago sa babae, kaya sinabi niya ang totoo. Ano? Alam ng taong iyon ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa, ngunit nangangahas na agawin si Qinger. Sumimangot si Su Qingzhou. Ang taong ito ay isang desperado at kayang gawin ng anuman, ngunit ang prinsesa ay makatitiyak na si Qinger ay hindi nasa panganib pansamantala, payo ni Ye Fan. Nag-aalala si Su Qingzhou, kailan kanya hiniling na makipagkita sa kanya. Sa hating gabi ngayon, ang Yanxiu Peak sa hilaga ng Imperial City ay mahigit 1,000 milya ang layo, sabi ni Ye Fan. Hanggang ngayon, magkakaroon ba ng dayaan? Nag-aalalang sabi ni Su Qingzhou. Wala siyang magagawa sa akin, dapat ay sinusubukan niyang makipag-ayos sa akin sa pamamagitan ng paghiram kay Qinger. Ngunit nag-aalala rin ako na baka ito ay isang uri ng panlilinlang. Kung mayroon siyang mga kasabwat, kung gayon ang panig ng Hao delikado rin ito. Matigas na sinabi ni Ye Fan, kaya, hintayin ang gabi, Xiaoshu, maaari kang pumasok sa ring space, kaya hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Tumango si Su Qingzhou ng may pag-unawa, asawa, gawin mo lang ang sinabi mo. Sa oras at distansyang ito, nakakapit pa rin ang asawa ko. Sa gabi, ayaw isipin ni Ye Fan ang plano sa paggamot ni Su Qingzhou, kaya nakipag-ugnayan siya kay Moren mula sa Wilderness Temple at hiniling sa kanya na masusing imbestigahan kung nasaan si Yun Songhe. Gabi na, panoorin ang oras halos, dinala ni Ye Fan si Su Qingzhou at dumiretso sa Yanxiu Peak. Para kay Ye Fan, medyo matagal lumipad. Sa ilalim ng malawak na mabituing kalangitan, ang mga bundok at kagubatan ay parang mga alon. Dumapa si Ye Fan sa tuktok ng isang puno at sinulyapan ito. Pagkatapos ng isang bilog, narito ako. Ang Yun Songhe na ito ay may isang bagay na dapat magpasakit sa ulo ni Ye Fan,
Iyon ay, ang kakayahan ng taong ito na magtago ay masyadong malakas. Ang gluttony talent ng Tao Tai Clan ay tila kayang sundin ang lahat ng kanyang hininga. Napalunok ito ng walang anumang tagas. Hindi nagtagal, si Yun Songhe, nakasuot ng kulay abong balabal at nakasuot ng nakangiting maskara sa mukha, ay lumitaw sa tuktok ng puno sa kabilang panig. Ang tagal na kitang hindi nakikita, magiging maayos ang inyong kamahalan na Sword God. Ngumiti si Yun Songhe husky. Nasaan ang ate ko? Diretsong tanong ni Ye Fan. Yun. Sinabi ni Songhe, kamahalan na Diyos ng Espada, walang kabuluhan na nagpadala ka ng mga tao upang hanapin ang iyong kapatid na babae sa lahat ng dako. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagtatago, ilang mga tao sa mundo ang maaaring tumugma sa aming matako na angkan. Masisiguro kung ligtas at maayos ang kapatid mo ngayon, kumakain at umiinom ng hindi nagdurusa ng anumang sakit, alam mo ba, hindi mo na ako maiiwang buhay sa pangalawang pagkakataon, malamig na sabi ni Ye Fan. Bahagyang tumawa si Yun Song-hee, alam kong noong huling pagkakataon na ako ay pinalad na makatakas, marami rin akong naranasan. Napakalakas ng iyong layunin sa espada, at matagal bago gumaling mula sa sugat. Ngunit, kagalang-galang na Sword God, dahil nang ahas akong kidnapin ang iyong kapatid, hindi ko planong mamuhay ng maayos. Ako, si Yun Song-hee, ay nawalan na ng buhay. Payag ka ba talagang ilibing ang kapatid mo kasama ko? Pagkatapos ng pagiging natahimik sandali, pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, sabihin. Ano ang gusto mo? Sinabi ni Yun Song-hee, napakasimple nito, isang tao lang ang kailangan ng inyong kamahalan na Sword God para sa akin. Ibabalik ko kaagad ang iyong kapatid sa marquee ng Zhenbei, at tiyak na hindi ko siya sasaktan kahit kaunti. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Hey Zio sa isang maulap na gabi. Haha, tumawa ng malakas si Yun Song-hee, mukhang marami talagang natutunan ang inyong kamahalan na Sword God sa lugar kung saan tumawa si Yizhen. Hindi mo direktang sinabi kay Li Sanxiao ang tungkol sa aking pagkakakilanlan sa simula. Marahil ay gusto mong gamitin ito para hayaan akong patayin si Wu Yelongyu para sa iyo, sabi ni Ye Fan. Oo, ang matandang magnanakaw na iyon na si Sanxiao, napakataas ng pagpapahalaga sa sarili, iniisip na ang lahat ay nasa kanyang kontrol, ngunit ito ay nakatanim sa mga kamay ng inyong kamahalan na Sword God. Oo naman, sa harap ng ganap na kapangyarihan, si Sanxiao ay hindi makakagawa ng kahit anong wave. Gayunpaman, iba ako kay Ye Zhenxiao, gusto ko lang ipaghiganti ang mata ko nating pamilya, at ang iba, hinding-hindi ako magiging gaaman. Kailangan lang patayin ng inyong kamahalan na Sword God si Wu Yehaoyu, natural na gagawin ko ang sinasabi ko at pakakawalan ang kapatid ko. Sabi ni Yun Song-hee. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, Wu Yehaoyu, tinatansya niya na aalisin niya ito sa madaling panahon, pagkatapos ng lahat, ang lalaking iyon at si Ye Guangxing ay nasa iisang grupo. Ngunit imposible para sa kanya na lubusang maniwala kay Yun Song-hee, at hindi sapat ang kanyang puso. Ang paglunok ng elepante, hindi ko magagarantiya na magkakaroon ako ng 1 pulgada sa hinaharap. Pansamantala, para sa kaligtasan ni Ye Wanqing, maaari lang muna siyang sumang-ayon, pagkatapos ay humanap ng paraan para iligtas siya at maibalik ang inisyatiba. Okay, magsasalita pa sana si Ye Fan, ngunit tumunog ang telepono. Pinulot niya ito at nakitang galing iyon kay Tu Yu. Master Tu, ano ang problema? Ang iyong kamahalan ng Sword God. Isang master ang sumalakay sa mansyon ni Zhenbei House sa gabi. Ano? Biglang inangat ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin kay Yun Song-hee na may intensyong pumatay. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.